God Level Demon Chapter 1 hanggang 10. Si Yan Huangxing, distrito ng Yangzhou, lungsod ng Tianshui, distrito ng Baisha, lungsod ng Tianshui Jiewu Middle School, Gao, 36 na taong gulang, isang binatilyo na nakaputi ang nakaupo sa huling posisyon, ang mga mata ay nakatingin sa aklat ng kasaysayan ni Yan Huangxing. Bamulong ang bibig sa sarili, tao ba si Ziaping, o Yan Huangxing, panaginip ba talaga ito? Dahil sa sinabi niya, nanlalabo na ang mga mata niya. Si He Ziaping ay orihinal na isang ordinaryong estudyante ni Yan Huangxing, at hindi ito naiiba sa ibang mga tao, ngunit 3 araw pa lamang ang nakalipas, biglang may kulog na kulay lila sa langit, at siya ay natigilan sa lupa. Pagkagising niya, bigla siyang nakatagpo ng kakaiba at pamilyar na alaala sa kanyang isipan. Sa alaalang ito, tila isa siyang Chino mula sa lupa. Mula sa pagsilang, pag-aaral, pag-ibig, trabaho, pag-aasawa, at mga anak, mahigit 30 taon ang kanyang pinagdaanan. Ang buhay ng isang taon ay tuluyang nasawi sa isang aksidente sa sasakyan. Sa loob ng 3 araw na ito, ang alaala ni Yan Huangxing at ang alaala ng mundo ay nagbanggaan at nagsanib. Ito ang naging dahilan upang si Ziaping ay sumakit ang ulo at nalito. Hindi malinaw kung nasaan siya, maging ang klase ay naging awkward. Gayunpaman, ang pagsasama-sama ng memorya na ito ay hindi nakatulong, at ang sakit ay hindi maputi, na nagpapadali sa kanyang pag-iisip, at ang kanyang memorya ay nagiging napakalakas. Maraming bagay ang mauunawaan sa sandaling maisip ang mga ito, at hindi na kasing hirap ng dati. Narinig mo na ba, sa loob ng 5 buwan na lang ang meron ka. Isang dalaga ang nakatayo sa plataporma sa silid-aralan, nakasuot ng suit pambabae, at binalangkas ang perpektong figure. Ang kurbada sa itaas na bahagi ay lubhang kahanga-hanga. Maganda ang kanyang mukha, at ang kanyang puting mukha ay nakasuot ng isang pares ng itim na salamin sa gilid, na nagpapakita ng alindog ng katalinuhan. Tunay na isang magandang maharlikang kapatid, kaya maraming kalalakihan ang nabibighani. Siya ang guro sa klase ni Ziaping na si Qiuzhu, na kilala bilang Qiujia at may hindi kapani-paniwalang kasanayan sa martial arts. Pagkatapos ng 5 buwan, panahon na ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, na isang mahalagang pangyayari na magtatakda ng iyong buhay. Nakahawak ang punong guro na si Qiuzhu sa kanyang mga kamay sa podium. Isang pares ng mga estudyante ang tumingin sa mga estudyante sa ibaba. Puno sila ng sigla, sinisikap kung makapagkolehiyo, o makapagtapos para magtrabaho. Dapat ninyong isaalang-alang ang mga bagay na ito ngayon. Magpapadala ako ng isang palatanungan at isusulat ang inyong mga plano sa buhay sa hinaharap. Huwag ninyo akong hayaang magsulat, alam ninyo ba? Guro, 3 araw na kurso lang ang kailangan kong pag-aralan tungkol sa martial arts, mahirap ba akong makapasok sa kolehiyo? Tumayo ang isang babaeng estudyante at nagtanong. Napakakaraniwan ng ganitong baitang. Tumanggo ang guro ng klase na si Qiuzhu, kung gusto mong pumasok sa isang primera klaseng unibersidad, imposible, pero pwede kang tumakbo ng mabilis papunta sa 2 antas na unibersidad. Siyempre, gusto mong magtrabaho agad, at ayos lang na kumita ng pera para masuportahan ang iyong pamilya. Dahil napakaraming manggagawa sa lipunan, maaari kang pumili na magtrabaho sa kumpanya. Habang nagtatrabaho, kumikita ako ng maraming pera, nakakabili ng lahat ng uri ng karne ng halimaw, umiinom ng iba't ibang elixir, at unti-unting napapabuti ang aking martial arts. Kung magiging isang tunay na mandirigma ako sa hinaharap, kikita ako ng higit sa 10,000 yuan kada buwan. Kung si Ziaping ay isang taong tagalupa, tiyak na nalilito siya sa dialogo sa pagitan ng 2 tao. Wala siyang alam tungkol sa kanyang sarili. Ngunit mayroon siyang sariling alaala tungkol sa Yan Huangxing. Natural lamang na malaman na ang Yan Huangxing ay ibang-iba sa lupa dahil ito ay martial arts at ang mundo ng agham at teknolohiya ay lubos na maunlad. Sa simula, walang pagkakaiba sa pagitan ng Yan Huangxing at ng daigdig. Ito ay isang malaking lugar lamang, halos 100 beses kaysa sa daigdig. Mayroong daan-daang mga bansa sa paligid nito. Ito rin ay nagmula sa panahon ng mga alipin, ang panahon ng feudal, hanggang sa panahon ng kapitalismo ng modernong lipunan. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng agham at teknolohiya, ang martial arts ay hindi na pinansin. Ngunit ang pagbabago ay naganap 1,000 taon na ang nakalilipas. Isang itim na butas ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kalmadong Yan Huangxing, at ang kakaibang itim na gas ay ibinuhos mula sa itaas, at ito ay kumalat sa buong Yan Huangxing. Ang kakaibang itim na gas ay naglalaman ng isang kakilakilabot na virus. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang prinsipyo ng virus, ngunit walang duda na ito ay kakilakilabot. Tiningnan ni Ziaping ang aklat ng kasaysayan, ang buong Yan Huangxing ay nasangkot sa isang malaking sakuna, at ang populasyon ay namatay ng 50%. Sino mang taong mahina ang pangangatawan ay namamatay. Kahit na dahil sa ugnayan sa pagitan ng virus, ang mga hayop at halaman sa Yan Huangxing ay sumailalim sa mga kakaibang mutasayon. Sila ay nagiging makapangyarihan at walang kapantay, at ang mga baril ay hindi tinatablan. Ang mga baril ay mahirap saktan, ibig sabihin, mahirap patayin gamit ang missile bombing. Bukod dito, ang mga halimaw na ito ay hindi makatwiran, uhaw sa dugo at malupit, at hindi mabilang na tao ang namatay sa kamay ng mga halimaw na ito. Ang populasyon ay nabawasan ng 40%, at ang kasaysayan ay tinatawag na panahon ng kataklismo. Ngunit kung ganito ang kaso, walang magaganap na kapanganakan ni Ziaping.
Ang mga virus na ito ay kakilakilabot, at ang baliw na ebolusyon ng mga hayop na iyon ay maaari ring magdulot ng malalaking benepisyo sa mga tao sa Yanwangshing, at ang mga katawan ay nabubuo. Kasabay nito, madalas magkaroon ng mga lindol at pagsabog ng bulkan sa Yanwangshing. Sa katunayan, maraming sinaunang mga guho. Mula sa mga napakasinaunang guho na ito, natuklasan ng mga tao ang ilang mga pagsasanay sa martial arts na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga pagsasanay na ito sa martial arts ay maaaring humantong sa mas makapangyarihang ebolusyon ng mga tao. Daan-daang hakbang, pagpatay ng mga dahon, pagpatay ng mga tao, paglalakad sa kawalan, kasama ang isang kaaway, pagdurog ng mga bundok, pagdurog ng mga bundok at ilog, pagbabago ng lupain at pagbabago ng lupain, at iba pa, ay nagiging realidad, kahit na ang mga tao ay hindi umaasa sa mga armas. Maaari ring tumayo ng mag-isa laban sa mga kakilakilabot na halimaw, maging Superman. Bukod dito, ang ilan sa mga ultra sinaunang labi ay hindi lamang nagtataglay ng malakas at kumpletong mga ehersisyo sa martial arts, kundi mayroon ding walang kapantay na advanced na teknolohiya. Ang mga bagay na ito ay biglang nasisipsip at nasisipsip ng mga tao, at ang kanilang lakas ay lubos na nadaragdagan. Dahil sa mga relikya at pagsasanay sa martial arts, ang lakas ng tao ay lubos na lumakas. Sinimulan nilang labanan ang mga mutated na halimaw at sakupin ng isang personal na lungsod. Pagkatapos ng daan-daang taon, sa wakas ay naging mga hegemonya sila ng Yanwangshing, pinamunuan ang buong planeta, at pinag-isa ang bansa. Ang federal na pamahalaan ay itinatag at hinati sa 9 na rehiyon. Tiningnan ni Xiaoping ang mga aklat ng kasaysayan, 500 taon na ang nakalilipas, noong ang mga tao ay hindi pa nag-aalala tungkol sa kaligtasan sa Yanwangshing, ang federal na pamahalaan ay nagsimulang magpadala ng hindi mabilang na kapangyarihan ng tao upang galugarin ang mga black hole at gustong malaman ang pinagmulan ng cataclysm. Ngunit hindi nila natagpuan ang sanhi ng kataklismo, ngunit natagpuan nila na ang kabilang panig ng black hole, ngunit isang malawak na mundo, pinangalanan ito ng mga tao na Yun Shaoji. Hindi alam ng mundo kung gaano karaming beses na mas marami kaysa sa Yanwangshing, kung gaano karaming beses na mayaman ang aura, hindi mabilang ang kayamanan ng tiyan mo, at angkop din ito para sa kaligtasan ng tao, ito lamang ang pinagmumula ng bulaklak ng peach sa mga pangarap ng tao. Dahil sa malaking dami ng mga mapagkukunan sa industriya ng cloud, mabilis na umunlad ang teknolohiya ng Yanwangshing. Ngayon, 500 taon na ang lumipas, ito ay naging isang mundo kung saan ang martial arts at teknolohiya ay lubos na maunlad. Lahat ay isang malakas na martial artist at iginagalang ni Wu. Ganito rin ang nangyayari sa paaralan ni Xiaoping. Halos bawat estudyante sa Yanwangshing ay may obligasyong magsanay, at maging laman ng pagsusulit. Kung hindi ito sapat na malakas, hindi ito makakapag-aral sa universidad, at kahit ang mabuhay ay sapat na. Ngayon ay isa na siyang estudyante sa high school. Sa pagharap sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo, makakakuha siya ng magandang universidad. Malaki ang kahalagahan nito para sa sinumang estudyante. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na mapagkukunan, mas mahusay na kasanayan sa paglinang, at mas maganda pa ang buhay. Tawag. Matapos basahin ang mga kasaysayang ito, agad na nanigas ang mga mata ni Xiaoping, kalimutan mo na yan, walang saysay ang mag-isip ng ganito. Ako man si Xiaoping sa mundo o si Xiaoping sa Yanwangshing, sa madaling salita, ako, ang mundo ay natatangi. Kahit ano pa ang buhay. Sa aling mundo, kailangan kong mamuhay ng kahanga-hanga. Matapos niyang isipin ito, naramdaman niyang tila tuluyang nawala ang mga sintomas ng sakit ng kanyang ulo, at wala ng anumang sagabal. Ang alaala ng biglaang paggising, at ang alaala ng kasalukuyan, ay hindi na naghihiwalay sa isa't isa. Noon lang, may narinig akong boses na parang metal mula sa isip ko, walang anumang nararamdaman. Oh, ang kaluluwa ay isinama na, at ang super hate system ay nagbibigay sa host. Tinapik ni Xiaoping ang kanyang mga mata, super hate system. Hindi pa rin siya nakakabawi sa alaala ng ibang tao. Ngayon, may isa na namang kakaibang sistema. Ano ito? Host, ang sistemang ito ay sadyang dinisenyo upang makaakit ng puot, hanggat nakukuha ng host ang halaga ng puot, maaari mong ipagpalit ang droga sa mall ng sistema, ang tiyan kebaw, kahit nasa walang kapantay na pagsasanay at iba pa. Nagtanong si Xiaoping, ano ang halaga ng puot na ito? Ang tinatawag na hate value ay ang negatibong emosyon ng mga nabubuhay. Hanggat ang host ay maaaring magdulot ng negatibong emosyon ng ibang nilalang, makakamit ang hate value. Habang mas napupuot ang kabilang panig sa host, mas lumalakas ang lakas, mas maraming puot ang maaaring makuha ng host. Ang antas ng puot ay nahahati rin sa pangungutya, puot, pagkasuklam, pagpatay, hindi pagkamatay, at iba pa. Humugot ng galit. Hindi makapagsalita ang mukha ni Xiaoping. Paanong pakiramdam ng sistemang ito ay ganito kalupit? Kung maghahasik ka ng puot kahit saan, hindi ba't isa siyang target, kahit isang daga sa kalye, na sinisigawan ng lahat? Natatakot ako na mas masahol pa siya kaysa sa traidor na si Chin Chin. At ang halaga ng puot na ito ay maaaring ipagpalit sa kung ano ang kayamanan ng kalangitan, ang mga lihim ng mga pagsasanay, totoo ba ito at mali? Hindi pa niya nakikita ang tunay na bagay, at hindi siya makapaniwala sa tunog na biglang lumitaw sa kanyang isipan. Gusto kong magkolehiyo, at hindi mahalaga kung gusto kong makapagtapos at magtrabaho.
Buhay mo yan. Hindi ka matutulungan ng guro sa pagpili pero ang guro ang may kaunting sasabihin, ibig sabihin, huwag kang magdesisyon at huwag itong pagsisisihan. Sa oras na ito, pinaupo ng guro ng klase na si Kyuzu ang babaeng estudyante, pagkatapos ay sumigaw ito at nagsali ng sopas ng manok. Opo, guro, sigaw ng isang grupo ng mga estudyante. Napakunot ang noo ni Kyuzu dahil may nakita siyang estudyante sa klase na tila walang malay. Ang taong ito ay si Ziaping. Nagtanong siya, Ziaping, sabi mo, ano ang plano mo sa hinaharap? Plano, agad na nalaman ni Ziaping na tinatitigan siya ng guro. Bagong guro ang berong ito. Kalahating taon lang ang itatagal nito. Hindi na ito ang mga lumang freighter na itinuturo ng ilang dekada. Karaniwan silang may pakiramdam ng responsibilidad at madalas na hinihimok ang mga estudyanteng hindi seryoso sa klase. Sa simula, gusto niyang sabihin na magandang bagay ang subukan ng isang third-rate na universidad, ngunit naisip niya, bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito at subukan ang sobrang hate system na ito ay hindi totoo. Nang maisip ito, tumayo si Ziaping at agad na nagsabi, gusto kong mag-apply sa Yanhuang University. Ano? Ang mga estudyante sa buong klase, kasama na ang guro na si Kyuzu, ay naparalisa. Ano ang Yanhuang University? Ito ang pinakamahusay na universidad sa buong Yanhuangsing, na itinatag ng hindi mabilang na mga martir ng sangkatauhan. Mayroong mga malalakas na mandirigma sa martial arts. Ang mga nagtapos sa Yanhuang University ay nasa buong mundo, ang ilan ay mga pangulo ng kumpanya, ang ilan ay mga general ng hukbo, mga marshal, at iba pa, at maging ang federal na pangulo ay lumitaw ng mahigit sa 1 dosina. Masasabing makapasok ka sa Yanhuang University, na pawang makataong kay abangan. Ang buong 75 mataas na paaralan, na karapat-dapat na mag-apply sa Yanhuang University, ay hindi hihigit sa 5, bawat taon ay maaaring matanggap sa Yanhuang University, at maaaring wala nito. Kung makakakuha ka ng isa, ang buong paaralan ay kailangang magsabit ng tela, magdiwang ng 3 araw at 3 gabi, magpadala ng mensahe upang ipaalam sa bawat magulang, at maging ang bawat estudyante ay makakatanggap ng hita ng manok. Si Ziaping ay isang ordinaryong estudyante lamang. Nakakahiya ang 3 araw na paglilinang ni Wu Tian. Kung gusto mong makapasok sa 2 antas na universidad, hindi mo masasabing gusto mong pumunta sa Yanhuang University. Ngayon, ang batang ito ay naglakas loob na sabihin na gusto niyang mag-apply sa Yanhuang University. Nakakabaliw yun, di ba? Ziaping, seryoso ka ba? Dahil nakakatakot ang sagot ni Ziaping, hindi na ipinagpatuloy ng guro na si Kyuzu ang pagsisi sa kabilang panig dahil sa hindi pagiging seryoso sa klase, kundi bahagyang napahiya. Tumango si Ziaping at sinabing, oo, pagkatapos ng 5 buwan, gusto kong mag-aral sa Yanhuang University at maging isang malakas na martial artist. Ang taunang kita ay mahigit 100 milyong yuan. Sinalubong ako ni Bai Fumi at sasabak sa tugatog ng buhay. Kapag bayaw ka na, sasanayin ka sa martial art na ito. Sapat na ang makapasok sa third-rate university, at gusto mo ring pumunta sa Yanhuang University. Huwag kang masyadong maging makasarili para malaman kung hanggang saan ang iyong limitasyon. Hindi madaling basahin ang libro. Gusto kong maging malaking balita buong araw. Alam mo ba na ito na ang katapusan? Medyo sumusobra na ang lahat. Bilang isang isdang inasinan, kailangan mo pa rin ng ilang mithiin. Siguro ngay talagang nagbago ka na. Isang grupo ng mga estudyante ang humamak kay Ziaping. Hindi natinag si Ziaping, habang pinagmamasda ng isang estudyanteng nagmumukhang pabiro, na nagsasabing, Yang Wei, hindi mo kaya yan, hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba, pero may mga taong hindi pa ipinapanganak, hindi pa sila ligtas. Ziaping, nanghina ang loob ng estudyanteng si Yang Wei at umungol kay Ziaping. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga tuhod para malaman, sarkastiko pa rin siya. Natawa siya sa pangalan nito at sinabing siya si Yang. Kadalasan, bawal ang ganitong palayaw, walang nangangahas na tawagin ang sarili niya, pero itong si Ziaping ay nangahas pa ring sabihin ang mga salitang ito sa harap ng klase, nakakapangilabot talaga. Haha, may mga taong tinatawag na Yang Wei pa rin, ano sa tingin mo sa tatay mo? Tumatawa ang isang matabang lalaki sa sulok, medyo magkasalungat sila ni Yang Wei, at ngayon ay nakikita na nila ang kabilang panig ng pangit, kaya hindi na kailangang magmadaling bumaba sa bato. Gaoan, anong tinatawa-tawa mo dyan, hindi ka nakatulad ng dati. Tamad na sabi ni Ziaping. Aalis na ako, berde ang mukha ng matabang lalaking si Gao Mao, at tumayo siya at sinigawan si Ziaping. Gusto lang niya itong kainin. Kakaiba ang ibang mga kaklase. Kadalasan, itong si Ziaping ay isa lamang ordinaryong estudyante sa klase. Hindi naman masama ang mga resulta, hindi naman masama, hindi rin naman ganoon kat-anji-tangi. Walang pakiramdam ng pag-iral. Paano mapipigilan ng mga tao ang pagpatay sa mga tao ngayon, at ang paraan ni Buddha ng pagpatay kay Buddha ay masyadong Medyo nahihiya si Yang Wei. Hindi partikular sa kanilang mga sarili ang mga nararamdaman. Sa halip, kumakain sila ng pulver ngayon. Tama na, hindi ito natiis ng guro ng klase na si Kyuzu, at si Ziaping ay maganda. Pinuna niya, Ziaping, anong nangyayari? Paano mo binibigyan ng palayaw ang ibang mga estudyante? Hindi mo masasabi ang sinasabi ng mga tao. Tumango si Ziaping at sinabing, tama ang guro, kailangan ko itong repusuhin. Wow, ikaw ang nang-aapi, hindi ako ganoong klaseng tao, hinding-hindi.
Nang marinig ko ang sinabi ng guro sa klase, namula ang mukha ni Yang Wei at humagulgol siya ng bumagsak. Para siyang isang babaeng binubuli. Dinilaan niya ang kanyang puwet, sinipa ang bangkito, at lumabas ng silid-aralan na umiiyak. Hoy! Namula ang mukha ng guro ng klase na si Kiyosako. Tila alam niyang nagkamali siya. Gusto niyang tawagin pabalik si Yang Wei, ngunit masyadong mabilis ang takbo ng kabilang panig, kaya't agad siyang lumabas ng silid-aralan. Ziaping! Sigaw niya kay Ziaping. Nangyari ito, kasalanan ng walang hiya. Ibinuka ni Ziaping ang kanyang mga kamay at naramdaman niyang inosente siya, hindi ko inaasahan na ganito pala kasama ang kanyang psikolohikal na katangian. Lumabas ka agad, pag-isipan mo muna ako ng mabuti. Galit na sabi ng gurong si Kyuzo, sabay turo kay Ziaping. Walang anumang opinyon si Ziaping. Narinig niya na lang ang tunog ng isang walang awang metal sa kanyang isipan, halaga ng puot dagdag 1, halaga ng puot dagdag 1. Ang tuktok ng gusali ng pagtuturo. Alas 10 ng umaga, nasa klase na ang mga estudyante, at walang tao sa tuktok ng gusali. Sinamantala ni Ziaping ang pagkakataong mapalayas siya ng gurong si Kyuzo sa silid-aralan at pumunta sa bubong upang pag-aralan ang biglaang paglaganap ng matinding puot. Sistema, ilabas mo ako agad. Nag-isip si Ziaping ng paraan, hindi ba't ganoon din ang halaga ng puot? Gaano karaming puot ang natanggap ko? Ngayon lang siya sumubok ng maliliit na kutsilyo at nagpakita ng kaunting pangungutya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya inaasahan na ang epekto ay biglang magiging parang isang relo. Bigla siyang naging kaaway ng klase at umiyak pa ng isang kaklase. Kung walang epekto ang hakbang na ito, isa lamang siyang taong puno ng puot. Host, sa pagkakataong ito ay nakakuha ka ng kabuuang 120 puntos ng pagkamuhi. Isang malamig na tunog ng sistema ang lumabas sa aking isipan, ay activate muna ang sistema, binabati kita sa host na natapos na ang mahiwagang pagsasanay sa system spree na, purong yang, hindi pumatay ng isa. Misteryosong gangfa, hindi sinisira ng purong yang ang Jew. Ano ito? Pinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata. Walang nararamdaman ng tunog ng sistema, tinatanggap ba ang kalabisan ng sistema? Tanggapin mo. Likas na pinili ni Ziaping na tanggapin. Dagdugdog. Sa sandaling ito, napakaraming impormasyon ang agad na pumasok sa isipan ni Ziaping na parang alon, at pakiramdam niya ay tila nawala ng laman ang kanyang kaluluwa. Sa espasyong ito, tila may isang puting figura. Ang figurang ito ay nakaupo sa mga tuhod, at isang gininto ang meridian ang lumilitaw sa katawan, na malinaw na nagpapakita ng misteryo kung paano gumagana ang mahiwagang gawain ito. Hindi, ang purong yang na ito ay hindi ang pinakamahusay na kasanayan sa martial arts. Paano ito naging posible? Hindi maitago ni Ziaping ang nakakagulat na kulay sa kanyang mga mata. Kahit sa Yanwangsheng, ang martial arts ng martial arts, ang mga nangungunang pagsasanay sa martial arts ay napakabihirang. Tanging ang mga nangungunang pamilya ng martial arts, o ang mga aklatan ng mga superclass na universidad, ang maaaring matuto. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang magsanay ng mga pangunahing pamamaraan ng federal na sekta. Napakahirap makuha ang mahinang aura ng langit at lupa. Ang dahilan kung bakit napakalaki ng agwat ay dahil ang kahusayan ng pangunahing pamamaraan ng pagsipsip ng aura ng langit at lupa ay napakababa, mas mababa kaysa sa mga nangungunang martial arts. Kung ang kahusayan ng pangunahing pamamaraan ay isa, ang nangungunang pamamaraan ay maaaring 100 o kahit 1,000, napakalaki ng agwat. Ang mga taong may parehong talento, kung linangin nila ang iba't ibang ehersisyo sa martial arts, hindi nila malalaman kung gaano kalaki ang agwat. Sa paglipas ng panahon, posibleng malaman kung gaano kahalaga ang mga pinakamahusay na ehersisyo sa martial arts. Totoo ba o mali ang napakahusay na pagsasanay sa martial art na ito? Hindi maiwasan ni Ziaping na maging medyo nag-aalinlangan, dahil ayon sa pagpapakilala ng purong pamamaraan ng dinastiyang Yang na ito, pinapatakbo nito ang mga ehersisyo, sinasalakay ang sansinukob, nilalamon ang asensya ng araw sa kalangitan, inaamoy, isinasama sa katawan, sinusunog ang katawan, at humuhubog ng isang walang hanggang katawan. Kung iisipin mo, magiging kakilakilabot ito. Anong klaseng kakilakilabot na bagay ang asensya ng araw? Kung ang ordinaryong martial arts master ay sumipsip ng ilan, agad itong magiging isang bowl ang apoy, susunugan ito sa abo, at kahit ang ***** ay hindi maiiwan. Kahit ang malakas na martial arts master ay hindi nang ahas na hawakan ang asensya ng araw ng kusa, ngunit ang pagsasanay na ito ay nagsimulang lemunin ang asensya ng araw sa simula, at ito ay naging gulo. Kung totoo man, hindi kalabisan na sabihin ito ang pinakamahusay na gawain. Bagamat medyo naghihinala si Ziaping, mabilis na naging matatag ang kanyang mga mata, isa itong pagkakataon. Totoo man ito o hindi, malalaman mo kung susubukan mo. Gayunpaman, kung may panganib, agad mong ititigil ang iyong cultivation. Naisip ito, umupo siya ng nakaluhod at nagsimulang mag-cultivate ayon sa impormasyon ng mga ehersisyo sa martial arts mula sa sistema. Boom! Bigla, matapos maitanim ang sistema, tila nalinang na ni Ziaping ang martial arts na ito ng libu-libong beses, at pamilyar na pamilyar siya rito. Agad itong naitakda, ang buong pagkatao ay isinama sa kalikasan, at ang kanyang isipan ay nasa isang ethereal na estado. Habang naglilinang siya, ang kanyang katawan ay tila naging isang black hole, at ang asensya ng araw na bumagsak mula sa langit ay naging isang bola ng apoy, na bumuhos sa kanyang mga butas at damaloy sa kanyang katawan.
Kung may isang tagalabas na makakakita sa cultivation ni Ziaping, tiyak na matatakot siya ng husto, dahil ang lugar kung saan nakasentro si Ziaping ng 10 metro ang layo ay nagiging isang black hole. Anumang sikat ng araw malapit sa lugar na ito ay nasisipsip ng kanyang katawan. Maging ang hangin ay tumigil, na para bang ang oras sa lugar na ito ay tahimik. Lumipas ang 2 oras sa paglilinang na ito. Boom! Bigla. Nabigla ang katawan ni Ziaping, bumukas ang kanyang bibig, at isang kakilakilabot na umiikot na daloy ng hangin ang lumabas. Tila isang matalas na palaso, pinupunit ang hangin, hinahampas ito at binomba ang marmol na pader sa harap ng bubong. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang pader na marmol ay nabutas ng isang butas na kasing laki ng kamao. Sumikat ang araw sa labas. Kung ito ay nasa lupa, sapat na ito upang tumagos sa katawan ng isang ordinaryong tao. Talagang matatawag itong isang hininga. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na nagbigay ng ginintuang liwanag, na parang dalawang apoy ang umiikot sa mga pupil, kumikinang ng maliwanag hanggang sa ito ay mamatay ng mahabang panahon. Ang 4 na langit ni Wu Ting, ang unang pagsasanay pa lamang ng pagsasanay na ito, ay nakatulong sa akin na malampasan ang isang meridian, mapataas sa 4 na langit ng Wuto, karapat-dapat ito sa mga pinakamahusay na ehersisyo, napakalakas, sabi ni Ziaping nang may emosyon. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng 18 taon, at naabot lamang niya ang larangan ng 3 araw na martial arts. Gayunpaman, nalinang niya ang purong yang na ito, ngunit na-promote siya sa 4 na araw na martial arts sa loob ng 2 oras. Ang tagumpay na ito, kahit sa klase, ay maituturing na nasa mataas na antas ng gitnang antas, na wala sa ordinaryong kategorya, kung saan maipapaliwanag kung paano hindi naninira ang purong Chunyang. Mukhang hindi lang ito kasing simple ng paglusot sa larangan ng martial arts. Tumayo si Ziaping, matatag na nanindigan, napilipit, sinuntok, at may malakas na puwersa mula sa kanyang mga binti, baywang, braso, at kamao hanggang sa kanyang mga kamao. Kasabay ng isang putok, ang kamao ay tumama sa pader na marmol sa harap, na parang madali ang pagsusuot ng tofu, at agad na lumitaw ang isang pader na may 7 o 8 sentimetrong lalim na suntok, at bumagsak ang graba. Malakas ang pangangatawan. Naikuyong ni Ziaping ang kanyang mga kamao at nag-isip. Para malaman na hindi niya ginamit ang nakakainis na katawan sa kanyang katawan, umaasa lamang siya sa pisikal na lakas, ngunit madali niyang makapasok sa pader gamit ang isang kamao, at ang kanyang kamao ay hindi nasaktan. At ito ang kanyang unang cultivation. Kung unti-unti siyang lalalimin sa hinaharap, gaano kaya siya magiging kakilakilabot? Hindi naman kalabisan ng antas na ito sa mundo. Siyempre, kung ikukumpara sa mga martial arts master na kayang basagin ang lupa at maglakad sa kawalan, hindi pa rin niya alam kung gaano kalayo. Hoy! Sa oras na ito, ang tiyan ni Ziaping ay sinabayan ng tunog ng tambol. Nag-practice siya ng 2 oras, at wala pa siyang kinakain simula kaninang umaga, at talagang gutom na siya. Pumunta ka sa dining hall para kumain. Naglakad si Ziaping papunta sa tuktok ng gusali, at ngayon ay oras na para sa tanghalian. Dahil walang pasok ang Tianshui City Jewu Middle School mula 7 AM hanggang 4 PM, hindi ka maaaring umuwi sa gitna, kaya ang karaniwang estudyante ay kakain sa kantina ng paaralan. Siyempre, may ilang estudyante na pinipiling magdala ng kanilang pagkain sa paaralan. Pumunta si Ziaping sa kainan, gumastos ng 5 o 6 na barya mula sa gobyerno, bumili ng 2 putahe, at humingi ng puting pagkain, at humanap ng bakanteng pwesto para maupo at kumain ng masarap. Ziaping. Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang dumaan, tumingala si Ziaping at tumingin kay Yang Wei, nakatingin ito kay Ziaping na may galit at galit, medyo may pagkaasar. Kasabay nito, nakatayo siya sa likod ng 5 o 6 na estudyante sa high school, at puno siya ng pressure at tila nasa problema. Nako, Yang Wei, nagkataon lang na pumunta ka sa dining hall para kumain, bati ni Ziaping kay Yang Wei. Kinagat ni Yang Wei ang kanyang mga ngipin, hindi ito nagkataon lamang. Nandito ako para hanapin ka. Hinahanap mo ba ako? Hinahanap mo ba ako? Tinapik ni Ziaping ang kanyang purong mga mata. Ano ba ang hinahanap mo? Nang makitang parang walang nangyari, nanlumo ang ilong ni Yang Wei. Galit niyang sinabi, huwag mo akong bigyan ng bawang, huwag mong isipin na makakalimutan ko ang nangyari sa klase ngayon. Sinaman niya ng tingin si Ziaping, at gusto lang niyang kainin ang mga batang ito. Ito ay dahil binigyan ng walang hiyang lalaking ito ang sarili ng palayaw, na siyang dahilan kung bakit siya nagmukhang kakaiba sa ibang mga estudyante. Ang pakiramdam na ito ay lubhang hindi komportable, na para bang siya ay naging isang bihirang hayop, at narinig niya ang bulungan ng mga estudyante sa paligid niya, pakiramdam niya ay natatawa siya sa kanyang sarili. Kaya naman, lalo niyang kiniputan si Ziaping. Kung hindi niya matatalo ang walang hiya, mahihirapan siyang alisin ang kanyang puot. Anong nangyari sa silid-aralan ngayon? Tila napaisip si Ziaping. Gusto mo pala pumunta rito at humingi ng tawad sa akin. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang maging magalang. Hindi ko naman sineryoso. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpakita ng malaking tingin. Sino ang pupunta para humingi ng tawad sa iyo? Huwag mo akong bigyan ng maling akala. Sa sobrang galit ni Yang Wei ay umusok ang kanyang butas ng ilong. Kinutya niya ang kanyang sarili at binigyan ang kanyang sarili ng palayaw, na naging dahilan upang siya ay labis na menes at masalubong ng kanyang mga kaklase. Hindi niya hinayaan ang sarili niyang humingi ng tawad.
Iniisip talaga ng gunggong na gusto nitong humingi ng tawad sa kanya. Iniisip ng batang ito na kailangan niyang may limitasyon. Hindi ako humihingi ng tawad, anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba akong imbitahan sa hapunan? Naningkit ang mga mata ni Ziaping. Umutot ka, sino ba naman ang gustong yayain kang kumain sa walang hiyang taong ito, kahit papakainin niya ng pagkain ang aso, hindi kanya uutusang kainin ng kupal na ito, walang masabi si Yang Wei, hindi niya alam kung paano makikipag-usap sa kupal na ito. Para manahimik ka, sa oras na ito, isang binata na 2 metro ang taas at malakas na parang itim na oso ang lumabas na parang burol, na nagbibigay ng nakamamatay na pakiramdam ng pang-aapi. Tinitigan niya si Ziaping at ngumisi, sa tingin mo ba ay may tatago niya ang kanyang pagkakamali kapag iniwan siya? Hindi ganoon kaganda ang kanyang akademikong pagganap, pero natuto siyang kumita. Hindi ka ba tinuruan ng tiyahin mo kung ano ang magalang? Bigyan mo na lang ng palayaw ang isang tao at ipahiya mo ang mga kaklase mo sa klase. Tutor mo ba ito? Napakabastos ng mga salita niya. Sa 18 taon ko sa buhay, isa lang ang itinuro sa akin ng tiyahin ko, iyon ay ang pagbabalik ng aking mga ngipin. Kumurap si Ziaping at tumitig sa 2 metrong taas na matipunong lalaki. Pinisil ng malakas na lalaki ang kanyang kamao at pamitik, na nagpapakita ng kanyang mapuputing ngipin, medyo may kahulugan ito, ngunit nang ahas pa rin akong isuko ang aking mga ngipin, at hindi ako natatakot, ngunit hindi ko alam kung mayroon kang ganitong kakayahan. Napakasimple lang ng paraan ng paglutas natin ng mga alitan, ibig sabihin, ang paglalaro, ang malakas ay ang respeto. Pupunta tayo sa Dragon Station para maglaro. Hanggat manalo ka sa akin, mapapawalang bisa ang bagay na ito, at hindi ka na namin hahanapan ng anumang gulo. Ano sa palagay mo? Naglalaro. Kumislap ang mga mata ni Ziaping, dahil umunlad ang martial arts sa mundo, alam ng bawat estudyante ang martial arts, at lahat ng mga batang estudyante ay duguan, at nagsimula silang mag-away sa isang salita, na humantong sa mga seryosong alitan sa paaralan. Upang malutas ang problemang ito, itinatag ng paaralan ang Filungtay, upang ang mga mag-aaral na may mga contradiction ay makapaglaro sa kinang ng katawan, at syempre ang ilang mga mag-aaral ay pupunta rin sa istasyon ng Dragon upang matuto mula sa isa't isa. Dahil dito, hindi pinapayagan ng paaralan ang pribadong pakikipaglaban, at mahigpit itong ipinagbabawal. Kapag ito ay matuklasan, anuman ang katayuan nito, ito ay itatapon sa paaralan. Kaya naman, ang matapang na lalaking ito ay hindi nang ahas na maghanap ng problema kay Ziaping. Ang tanging magagawa niya ay imbitahan ito na pumunta sa Dragon Station at makipagkompetensya. At isang grupo ng mga taong naghahanap ng problema ni Ziaping, at di nagtagal ay natagpuan ng mga estudyante sa paligid, ay pawang nakatingin sa gilid na ito. Tingnan mo, may mga taong gustong tumugtog sa istasyon ng Dragon, at may magandang palabas doon. Hindi ba't oso ang 2 metrong taas na matipuno? Sa totoo lang, may nanggugulo sa kanya. Malas talaga ang taong iyon. Shong Heaven. Iyan ang high 3 o 6 classes, ang palayaw ng itim na oso, may natural na kapangyarihan, suntok, puwersa, mahigit 1,000 libra, na ayos para maabot ang pinakamalakas sa Wushu 5 Heavens. Oo, iyan ang itim na oso. Walang duda ang ginawa niya. May ilang estudyanteng nakipag-away sa kanya. Pumunta sila sa istasyon ng Dragon at naantala ng 5 o 6 na tadyang. Hindi nila kayang alagaan ang kanilang mga sarili sa loob ng isang buong buwan. Oo, nabalitaan ko na ang tungkol sa pangyayaring ito. Sinasabing may isa na namang estudyante ang nag-iwan ng psikolohikal na anino at huminto na sa pag-aaral. Grabe naman, tinitigan ng mato na oso ang bata. Para talaga itong 3 taong gulang na bata. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito. Nakakatuwang tingnan ang ekspresyon ni Ziaping. Anong problema? Natatakot ka ba? Kinurot ni Shong Batian ang kanyang kamao at tinitigan si Ziaping na parang nakangiti. Kung luluhod ka at hihingi ng awa, hindi kita mapapatawad kahit isang beses sa aking pantalon. Siyempre, muli, kung hindi ka kumbinsido. Magkikita tayo minsan, at hindi mo maaalagaan ang iyong sarili sa loob ng 3 buwan. Natatakot. Ngumiti si Ziaping. Matatakot ako sa iyo, ang laki mo. Bobo, malaki. Natigilan ang mga estudyante sa paligid, at maging si Yang Wei ay naiinggit. Kaya, alam mo ba ang pinagsasabi mo? Si Shong Batian ay isang mandirigma ng Wat Ian 5 Heavens. Siya ay may likas na kapangyarihan at ang kanyang puwersa ay magulo. Pero, ang tangatanggang ito, naglakas loob pa ring sabihin na ang mga oso ng mga oso ay sadyang malalaki, baliw ba ang batang ito? Ziaping, may usok sa ilong si Shongba, pula ang kanyang mga mata, at walang sinuman ang nang-ahas na tawagin ang kanyang sarili na isang hanggal na malaking tao. Walang sinuman, kung siya man, ang ipinadala sa ospital para sa agarang paggamot. Pero ang batang ito ay talagang nang-ahas na sabihin ito, sadyang hindi nito alam kung paano mabuhay at mamatay. Hindi naman malaking bagay na mangako sa iyo na pupunta ka sa istasyon ng Dragon, pero ang biktima ay si Yang Wei, mangangako ba siya? Mahinahong sabi ni Ziaping. Agad na sinabi ni Yang Wei, ipinangako ko na hanggat nangako ka kay Shong Big Brother, ang bagay na ito ay mapapawalang bisa, at hindi na kami muling babalik sa iyo. Para sa ganitong bagay, hindi niya talaga ito maaaring hingin. Dapat nasa istasyon ng Dragon ang walang hiyang babaeng ito at maturuan ng masarap na pagkain. Sa madaling salita, makikita niya na mas masama, mas mabuti, kaya masisiyahan siya.
Bagamat hindi niya ito personal na kinuha, isa rin itong paghihiganti para sa kanya. Pangako ko, kailan ang oras? Tanong ni Ziaping, wala siyang masyadong pakialam sa bagay na ito, parang gusto niyang makinabang mula sa super hate system, kailangan niya ng puot. At ang mga hate values na ito ay makukuha lamang mula sa kaaway. Ang pagkakataong makapagpatayo ng maraming kaaway na tulad nito ay, syempre, mas mabuti kung mas marami, para makakuha siya ng maraming hate value. Mabuti. Tinitigan ni Xiong Batian si Ziaping, magtatagal ito ng alas 4:30 ng hapon, kalahating oras pagkatapos ng klase. Sana ay hindi ka tumakbo kapag tumatakbo ka, kung hindi ay magagalit ako ng husto at magiging seryoso ang mga kahihinatnan. Pagkatapos noon, nagbabala siyang tingnan si Ziaping, at isinama si Yang Wei at ang iba pa palabas ng kainan. Nang mabilis na umalis sina Xiong Batian at ang iba pa, nagsialisan din ang mga tao, ngunit mabilis na kumalat ang bagay na ito sa lahat ng bahagi ng paaralan, lalo na sa klase ni Ziaping, na halos 36 na katao. Tutal, ang mga partido ay ang mga tao sa kanilang klase, imposibleng hindi magbayad ng pansin. Gayunpaman, ang mukha ni Ziaping ay walang pakialam. Pagkatapos kumain sa dining hall, umakyat siyang muli sa tuktok ng teaching building. Mahigit kalahating oras pa ang layo mula sa klase sa hapon. Gusto rin niyang ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa super hate system. Sistema, bago mo sinabi na ang mga halaga ng puot ay maaaring ipagpalit sa mga bagay, paano ito maipagpalit? Tanong ni Ziaping. Kasabay ng isang kalabog, biglang may lumitaw na parang isang virtual panel sa kanyang isipan. Lumitaw doon ang isang shopping mall, na naglilista ng mga armas, medicinal herbs, martial arts exercises, martial arts, at iba pa, lahat-lahat, na parang makakabili ka sa isang online store. Host, ang mga nabanggit, basta't may sapat na hate value ang host, pwede mo nang bilhin. Dumaan ang boses ng sistema. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba, ano ang mabibili ko? Nag-isip siya ng paraan, agad na binuksan ang mga ehersisyo sa martial arts, at biglang may lumabas na pahina. Ang isang serye ng mga pagsasanay sa martial arts ay nakalista sa itaas. Ang dakilang emperador, ang ranggo ng Diyos, ang kapalit ng 10 bilyong puot. Walang bisa, ang antas ng Diyos, ang halaga ng 10 bilyong puot. Paglamon sa mabituing kalangitan, ang antas ng Diyos, ang halaga ng 10 bilyong puot. Ang mahiwagang bilangguan, mahiwagang mga klasiko, ang grado ng Diyos, ang presyo ng 9 bilyong puot. Yin at yang buhay at kamatayan, mga antas ng Diyos, presyo ng 8 bilyong puot. Tuldok 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 tuldok. Nang makita ang presyong nabanggit, natigilan si Ziaping, at kayang-kaya ang halaga ng puot na nagkakahalaga ng 12 bilyong dolyar. Tiningnan niya ang halaga ng puot na hawak niya na 120 lamang, na sa palagay ko ay hindi ko kayang bayaran kahit isang paa. Kalimutan mo na yan, purong yang na ang meron ako, ayokong gumamit ng martial arts. Walang silbi ang tumingin sa martial arts. Mas mabuting tumingin sa martial arts. Kumislap ang mga mata ni Ziaping, at ang martial arts ay fundamental. Kaya niyang patatagin ang kanyang katawan at sipsipin ang aura ng langit at lupa. Hayaang umunlad ang katawan ng tao at maging isang Superman. Ngunit ang martial arts ang pinakamataas na kasanayan na kayang maglabas ng malalakas na puwersa. Mas malakas ang martial arts, mas nakakatakot. Halimbawa, ang ilang martial arts ay kayang gumamit lamang ng 100 kilo ng lakas para gumamit ng 100 kilo ng mapanirang kapangyarihan, ngunit ang matalinong martial arts ay kayang gumawa ng 100 kilo ng lakas at gumamit ng mapanirang kapangyarihan na 1,000 libra. Ito ang pagkakaiba ng martial arts. Siyempre, habang mas malakas ang martial arts, mas mahirap magtagumpay sa cultivation. Habang iniisip ito, nakaisip siya ng isang hakbang, pinindot ang kolum ng martial arts, at agad na nagbukas ng isang pahina na naglilista ng mahiwaga at makapangyarihang mga pandaraya sa martial arts. Ang langit ng bilanggo sa ilang, ang antas ng Diyos, ang halaga ng 10 bilyong puot. 6 na ikot ng reinkarnasyon, ang antas ng Diyos, ang presyo ng 10 bilyong puot. Ang Immortal Slaughtering Sword Technique, ang antas ng Diyos, ang kapalit ng 9 bilyong puot. 8 sa 6 na palad, mga grado ng Diyos, kapalit ng 8 bilyong puot. Walang bisang hakbang, hakbang-hakbang, kapalit ng 7.5 bilyong puot. Tuldok 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 tuldok. Tila nawala ng malay si Ziaping. Nang makita niya ang pangalan ng martial art na ito, alam niya kung gaano ito kalakas, ngunit ang lahat ng ito ay nakikita lamang, hindi makagalaw, at ang bilyon-bilyong halaga ng puot ay napatay. Hindi niya ito maintindihan. Bukod pa rito, nagsikap siyang maglagay ng mapa at kinutya ang buong klase. Nakakuha lang sila ng 120 halaga ng puot at bilyon-bilyong halaga ng puot ang gusto nilang makuha. Anong taon at buwan? Hindi kailangang mag-alala ang host. Tila naunawaan ng sistema ang iniisip ni Ziaping, hanggat patuloy na nagsusumikap ang host, maiipon ito sa paglipas ng panahon, at naniniwala ako na ang pagkuha ng halaga ng 10 bilyong puot ay hindi isang problema. Sa oras na iyon, mabibili mo ang lahat ng kayamanan sa mall ayon sa gusto mo. Nako, maliwanag na, napaawang ang bibig ni Ziaping. Kung hindi niya sasabihin kung gaano katagal bago makuha ang halaga ng 10 bilyong puot, magiging mahirap makuha ang halaga ng puot.
Kahit 120 halaga ng puot, hayaan siyang maging pampublikong kaaway ng buong klase, at kahit nakunin ang paghihiganti ni Yang Wei, kung hihintayin niya itong makuha ang halaga ng 10 bilyong puot, gaano karaming kaaway ang kanyang mapupuksa. Maingat niya itong kinalkula sa kanyang puso. Kung gusto niyang makuha ang halaga ng 10 bilyong puot, tinatayang kinamumuhian siya ng buong mamamayan ng Yanwangxing. Sa panahong iyon, hindi pagmamalabas na sabihing ito ay pangkalahatan. Kapag naiisip kong ang buong planeta ay kanyang kaaway, isang grupo ng mga kaaway ang nag-iingay na hanapin siya upang maghiganti, hindi walang katapusan, upang patayin ang kanyang pamilya, medyo malaki ang kanyang pakiramdam. Kalimutan mo na yan, huwag mo nang masyadong alalahanin pa muna. Kumurap si Xia Ping at napaisip, sa katunayan, hindi naman ito kailangan ang halaga ng 10 bilyong puot. Hanggat kaya nitong tabyusan ang kailangan mo, sapat na iyon. Kung ordinaryong bagay lang ito, makakasakit ito sa damdamin. Wala lang iyon. Bagamat lubhang mapanganib ang sistemang ito, ang mga epekto nito ay lubhang matindi, at maaaring pukawin nito ang kalaban kapag hindi ito gumagalaw. Gayunpaman, kung gagamitin ito ng maayos, matutulungan nito ang sarili nitong umangat at sumilip sa tugatog ng martial arts. Bagamat hindi pa kayang bumili ng mga mamahaling produkto ang host sa ngayon, mayroon namang ilang mura ang mall, at dapat ay pansamantalang matugunan ang mga pangangailangan ng host. System Road. Nang makinig, agad na sinabi ni Xia Ping, ang presyo ng mga gamit sa martial arts, mula mababa hanggang mataas luo. Kasabay ng isang malakas na putok, agad na napalitan ang pahina ng martial arts, at lumitaw ang ilang murang martial arts. Ang pinakamura ay ang 5 hate points, tulad ng basic boxing method, at iba pa, na martial arts kahit saan. Hoy! Ang 5 hugis na boxing na ito ay talagang nangangailangan ng 100 halaga ng puot. Bakit? Agad na napansin ni Xia Ping ang isa sa mga martial arts, na tinatawag na Wushu Quan, na naobserbahan ng isang martial artist noong sinaunang panahon, ang tigre, ang ulupong, ang unggoy, ang crane, ang tyrannosaurus at iba pang mga hayop, kaya't lumikha ng isang makapangyarihang martial arts, na naglalaman ng hindi mabilang na kasanayan sa pakikipaglaban, makapangyarihan. Isa rin itong mandatoryong kurso para sa paaralan. Dapat matutunan ng bawat estudyante ang pangunahing martial art, ngunit sa System Mall, kinakailangang magbenta ng 100 hatred values. Masyado itong eksaherada. Dahil ang sistema ay nagbebenta ng martial arts, ito ay isang pagpupugay. Ito ay isang pamana. Daan ng sistema, ang mga ordinaryong martial arts ay kailangang mag-host ng kanilang sarili upang maunawaan, mahirap na ehersisyo, simple, ngunit hindi kailangang magturo ng martial arts ang sistema. Agad nitong itinatanim ang memorya ng mga kasanayan sa martial arts, isinasama sa katawan ng host, at pinapayagan ang host na matuto ng mabilis, na parang nagsasanay. Sa loob ng maraming taon, ang mga master ng martial arts sa pangkalahatan ay pareho sa dati. Ano? Nabigla si Xia Ping. Kung ganito nga ang sitwasyon, sulit talaga ang pera. Kung matututo ka sa isang iglap, katumbas ito ng pag-iipon ng 10 taon ng ehersisyo. Hindi pa alam ang mga benepisyo nito. Binili ko na, agad na sabi ni Xia Ping. System Road? Opo, host. Pagkarinig ng boses, isang malakas na agos ang agad na bumuhos sa isipan ni Xia Ping, at agad na tila hinayla ang kanyang kaluluwa sa isang puting espasyo na walang laman. Ang kanyang mga kamay at paa ay tila kontrolado ng isang mahiwagang puwersa, at agad na gumalaw, mga tigre, ulupong, unggoy, crane, tyrannosaurus, at iba pa, isa-isa, ang katawan ay parang hangin. Para bang sa sandaling ito, siya ay naging isang mabangis na tigre, ulupong, unggoy, puting crane, tyrannosaurus at iba pang mga halimaw, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang kakilakilabot na halimaw, at ang kanyang mga kamao ay sabay-sabay na nawala ng malay. Hoy! Agad na bumubuga ng malakas na suntok ang hangin, at sinuntok niya ito ng malakas. Tila may putok ito ng hangin, at ang kanyang kapangyarihan ay kakilakilabot. Sa ganitong paraan, nagpatuloy siya sa pagsasanay sa puting espasyong ito, kahit man lang sa loob ng mga dekada, hanggang sa sukdulan ng ehersisyo ng boxing na may 5 hugis, upang maabot ang kaharian ng sobrenatural. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nabasag ang espasyo, at pagkatapos ay hinugot palabas ang kanyang kaluluwa at muling ibinalik sa katawan. 5-shaped boxing. Pinisil ni Xia Ping ang kanyang mga kamao at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang mga pupil ng kanyang mata ay nagpakita ng isang kislap ng liwanag. Mayroon siyang walang kapantay na kumpiyansa, at ang kanyang katawan ay nagpapakita ng lasa ng isang dalubhasa sa martial arts. Malapit na ang klase sa hapon, bumaba si Xia Ping mula sa tuktok ng gusali at naglakad patungo sa ika-36 na klase. Nang malapit na siya sa silid-aralan, bigla siyang hinarang ng 2 tao. Lumingon siya at tiningnan ito. Agad niyang nakita na ang 2 taong pumihil sa kanya ay pawang mga babae. Ang isa ay maganda at cute, at ang taas ay 1 metro at 5 at 4. Ang buong katawan ay nakasuot ng isang sikat na tatak, na nagpapakita ng isang marangyang kapaligiran. Makikita na ang kanyang pinagmulan ay napakaganda. Nakilala ni Xia Ping ang babaeng nagngangalang Liang Xiaoshu, na kaklase niya sa klase. Ang tunay na Bai Fumei, na mas magaling sa lahat, ay hindi kailanman pinapansin ng mga estudyante sa klase at bihirang makipag-usap sa kanya.
Ang isa naman ay kaakit-akit at maganda, nakasuot ng puting kamiseta, ang itaas na bahagi ng arko ay kamangha-mangha, ang visual inspection ay hindi bababa sa D-cup, ang ibabang bahagi ng katawan ay nakasuot ng maong, nakaset off ang mga payat na binti, at nakasuot ng puting sapatos sa ilalim ng paa. Alam din ni Zia Ping na si Jiang Sanro, ang pinuno ng ika-36 na baitang, ay isang bulaklak ng klase. Siya ay may napakataas na katanyagan sa paaralan, ang kanyang akademikong pagganap, at ang kanyang talento sa martial arts ay napakahusay din. Isa siyang diyosa at hinahangad ng hindi mabilang na tao. Kasabay nito, siya at si Zia Ping ay magkakilala na mula pa noong bata pa sila, at sila ay magkapit-bahay. Zia Ping, narinig kong balak mong lumipad kasama ang mga oso sa himpapawid. Tumingin si Jiang Yaro kay Zia Ping. Tumango si Zia Ping, oo. Paano mo ipinapangako at pinapasan ang dragon na lumilipad na dragon? Nakatitig si Jiang Yaro sa mga mata ni Zia Ping at ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Alam mo ba na si Xiong Batian ay hindi isang mabuting tao? Mayroon siyang 5 araw na pag-aayos ng martial arts, isang natural na kapangyarihan, at sinasabing nagsanay din siya ng intermediate martial arts. Labanan ng mga oso, ang lakas ng labanan, kahit na ang martial arts ay maaaring matalo ng 6 na langit. Ikaw lang ang tagapag-ayos ng martial arts trio, at pumunta ka sa istasyon ng dragon, gusto mo bang abusuhin ng kabilang panig? Huwag ka pa ring magmadaling sumuko, isuko mo na ang hanggal na tunggalian na ito. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Zia Ping daw. Dinampot ni Jiang Yaro si Zia Ping at galit na sinabi, ang hindi ko maintindihan, tiyak na ugali mo yan, at ang radikal na mga pamamaraan ng ibang tao ay katangahan para mangako ng ganitong katangahang tunggalian. Alam mo na hindi ka maaaring maging kalaban ng Xiongbian. Kung pupunta ka sa Filungtay, matatalo ka. Bakit mo gustong gawin ito, para lang ba ito sa isang buntong hininga ng ginhawa? Kahit hindi mamatay si Filungtay, kung malubha kang masugatan dahil sa Xiongbian, kailangan mong pumunta sa ospital para sa agarang paggamot. Hindi mura ang bayad na ito. Gusto mo bang dagdagan ang pasanin ng tiyuhin mo? Alam niyang ordinaryong tao lamang ang pamilya ni Zia Ping, at sapat na para masaktan sila sa gastos sa pagpapagamot. Ganito talaga sa mga lalaki. Malinaw na hindi ito isang kahit kaunting kasanayan. Hindi ito kalaban ng iba. Matigas pa rin ang ulo nito rito. Hindi naman gwapo ang tawag sa taong iyon, tanga ito. Mapanghamong tiningnan ni Liang Xiaoshu si Zia Ping. Malinaw na hindi talaga mahusay ang batang ito, at napakagaling pa rin niya rito. Kinamumuhian niya ang lalaking ito, at hindi niya alam kung bakit niya inaalala ang batang ito. Sa madaling salita, ayaw mong gumawa ng kahit ano, natural lang na may sarili akong sukat. Ikinumpas ni Zia Ping ang kanyang kamay. Diretso niyang tinawid si Jiang Yaro at naglakad papunta sa silid-aralan. Paano malalaman ni Jiang Yaro na hindi na siya katulad ng ngayon, na-promote na siya sa 4 na kalangitan ng wushu, at nagsanay na siya ng wushukuan, at ang kanyang lakas ay lubos na tumaas, na sapat na upang durugan si Xiongbian. Pero bakit niya sasabihin sa iba ang tungkol sa mga bagay na ito? Natatakot ako na kahit sabihin nila ito, hindi ito paniniwalaan ng kabilang partido, o gagamit ng mga katotohanan upang patunayan ang lahat. Zia Ping. Hinawakan ni Jiang Yaro ang likod ni Zia Ping, ngunit hindi niya ito mapigilan. Galit na galit siya. Sumanghal si Liang Xiaoshu at sinabing, Yaro, anong gagawin mo sa lalaking ito? Sayangin mo ang lakas mo. Kapag nagdusa siya, malubhang nasugatan siya ni Xiongbian. Kapag pumunta siya sa ospital para sa agarang paggamot, alam niyang mali siya. Pero malubhang nasugatan siya, paano ko ipapaliwanag kay Tia Huang? Naiinis si Jiang Yaro. Ikinumpas ni Liang Xiaoshu ang kanyang kamay, anong pag-amin ang hindi maipapaliwanag, hinaan mo na ng loob ang kabilang panig, pero hindi nakikinig ang kabilang panig. Sinusubukan ba ng kabilang panig na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali, mapipigilan ba natin ang kabilang panig sa pagkabigo? Kalimutan mo na, dito na ang katapusan ng bagay na ito, at hindi na ito mababawi pa. Walang magawang sabi ni Jiang Yaro, dahil parehong nagpa siya ang magkabilang panig na pumunta sa Filungtay, at alam ng buong paaralan na huli na ang lahat para magsisi. Sige, pupunta na ako sa klase ko agad. Para ito sa iba. Huwag kang mag-alala tungkol sa kahit ano dito. Pumasok ka na. Isinama ni Liang Xiaoshu si Jiang Yaro at pumunta sa silid-aralan. Sa oras na ito, pumasok din si Zia Ping. Hoy! Agad na nakatuon ang mga mata ng buong klase kay Zia Ping, puno ng kuryosidad, pagdududa, at palaisipan, dahil nangako ang batang ito at dala ang dragon sa plataporma ng dragon. Sino ba ang hindi nakakaalam kung gaano kalupit ang bully na oso sa paaralan? Isa lamang itong bully, mayabang, arrogant, at halos walang nang ahas na mangasar, ngunit ang lalaking ito ay na-provoke, ngunit gusto ring lumaban. Malinaw na karaniwan itong isang ordinaryong estudyante, at ang kanyang mga marka ay karaniwan lamang. Walang pakiramdam ng pagkakaroon sa klase. Bakit bigla kang gumagawa ng mga bagay na nakakagulat sa mundo? Zia Ping, narinig kong nagpaplano ka ng tunggalian kay Xiong Batian. May pag-asa ka bang manalo? Tanong ng isang lalaking estudyante. Bago kinutya ni Zia Ping ang high heel, nagalit siya at ngumisi. Gustong subukan ng mga tao ang mga estudyante sa high school ng Yanhuang University, hindi alam ni Wu Daoshu kung gaano kalakas. Ang lugar na iyon ang may hawak ng kung ano ang araw na iyon, natatakot ako na ang isang kamay ay makakagawa niyan. Humilig siya.
Tiningnan niya si Ziaping nang may tingin, at alam ng lahat na siya ay nanunuya. Nang marinig ko ito, marami sa mga kaklase ko ang tumatawa ng tumatawa, na parang nanunood ng isang biro tulad ni Ziaping. Sige, lahat kayo, huwag niyong pagtawanan si Ziaping. Tumayo si Yang Wei at ipinakita ang anyo ng isang mabuting lalaki, kung tutuusin, hinahamon ng mga tao ang mga oso laban sa langit. Ang katapangan na ito ay karapat-dapat igalang. Mabuti na lang at wala akong ganitong klaseng katapangan. Hindi ko alam kung paano makontento sa sarili. Mas nakakatawa pa ang ibang mga estudyante. Hindi ka ba kumbinsido? Sumulyap si Ziaping sa kanya at tumingin kina Gao Wan at Yang Wei. Naglilingkod ako sa ate mo. Biglang lumabas si Gao Wan, huwag kang umasa sa sarili mo, alam mo ang sarili mong limitasyon, pero gusto mo pa ring subukan ang Yanhuang University, talunin ang Xiongbaishan, ano sa tingin mo sa iyo? Para ka lang isang martial arts triple A, isang karaniwang estudyanteng masipag sa third-rate university na pinapapasok, pero nananaginip pa rin dito, gisingin mo ako, ayaw bumaligtad ng ines ng isda. Maaari ba akong matanggap sa Yanhuang University, talunin si Xiongbaishan, patahimikin ang iyong sarili, at ang aso ay hindi na lang kukuha ng anumang gagawin sa daga. Ikinumpas ni Ziaping ang kanyang kamay at tinatamad na magbigay pansin sa mga taong ito. Nang makitang mataray pa rin si Ziaping, napuno ng galit si Gao Wan, nakakainis ito, pero nakakainis din na isa siyang aso, masyadong kasuklam-suklam. Lumingon ang mga mata niya at nagpakita ng ngisi, sabay sabing, dahil napaka-confident mo, nang ahas ka bang makipagsapalaran sa amin? Sugal, tumingin sa kanya si Ziaping. Gao Wan daw, oo, kung matalo ka, kailangan mong tumakbo ng mabilis at umikot sa paaralan ng 3 lap, kung matalo tayo, tatakbo tayo ng tumakbo ng mabilis at umikot sa paaralan ng 3 lap. May lakas ba ng loob kang sumugal sa amin? Ayos lang ba talaga? Naaalala kong may depekto ang katawan mo. Kapag tinanggal mo yan, mapagkakamalang iisipin ng iba na babae ka. Tumingin si Ziaping kina Yang Wei at Gao Wan nang may paghihinala at labis na nag-aalala. Nami-miss ko na ang ate mo. Sino ang may pisikal na depekto? Hindi naman talaga kami kawalan ng lakas, at hindi naman ganoon kaliit ang bagay na iyon para magkamali ang iba na isipin na walang degree, kayo huwag kayong magkalat ng mga kakaibang chismis dito. Parehong halos patay na sina Yang Wei at Gao Wan at basag ang kanilang mga ilong. Masyadong inutang ang bungangang ito. Buong araw, ang ilan sa kanila ay hindi, kung talagang hinahayaan nilang paniwalaan ng ibang mga estudyante ang kanilang gagawin. Bumalik sa dati ang pananabik ni Yang Weiping. Pakiramdam niya ay magpapatuloy siya sa pakikipag-usap sa walang hiya. Baka sumabog ang baga niya at madurog siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sa madaling salita, hindi ka maaaring sumang-ayon sa pastahan na ito. Tumingin si Yang Wei kay Ziaping, unti-unti. Sumigaw din si Takamaro, oo, hindi ka pa ba sapat ang kumpiyansa mo? Utot pa rin ito. Hindi problema ang pangako, natatakot ako sa iyo. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba. Agad na pinutol ni Yang Wei ang mga salita ni Ziaping at sinabing, huwag kang matakot, wala tayong anumang problema. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon, para walang makapagsisi. Pinindot niya ang relo na may maliit na tilad sa kanyang kamay, at kasabay ng isang pagbagsak, isang puting buhos ng liwanag ang sumulpot, isang virtual na projection, na naglista ng isang serye ng mga legal na probisyon. Alam ni Ziaping na ang batas sa Yanhuangxing ay ibang-iba sa batas ng mundo. Kinikilala rin ng batas ang kontrata ng pagsusugal dito. Kung maglalakas loob kang labagin ito, parurusahan ka ng batas. Kung seryoso ka, arestuhin ka pa nga sa bilangguan. Kung medyo seryoso ka, mawawalan ka ng kredito. Kung papasok ka sa lipunan, mahihirapan ka. Kung gusto mong umutang sa bangko, walang magmamalasakit sa iyo. Hahayaan pa nitong lumayo sa iyo ang mga taong nakapaligid sa iyo at maihiwalay ka. Siyempre, kung sobra na ang sugal, hindi ito kikilalanan ng batas. Halimbawa, kung gusto mong magkaroon ng buhay o isang bagay tulad ng pag-aagawan sa paaralan, maliit na bagay lang ito at natural lang na makikilala. Kunin mo ang student chip mo, pipirmahan natin ang kontrata, pagmamakaawa ni Gao Wan. Naka-install ang student chip ni Ziaping sa kanyang mobile phone. Itinatala ng chip na ito ang impormasyon mula pagkapanganak hanggang sa kasalukuyan, bank account, impormasyon tungkol sa katayuan ng estudyante, pisikal na kondisyon, at iba pa. Masasabing ito ang ID card ni Yanhuangxing. Nahawakan ng kanyang cellphone ang student chip ni Yang Wei at Gao Wan, at agad na lumabas ang isang kontrata. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang password at pinindot ang OK. Kahit na naitatag na ang kontrata, walang magsisisi rito. Aba, napagkasunduan na ang kontrata. Nagkatinginan sina Gao Wan at Yang Wei at nagpakita ng isang ngisi. Sila ay labis na ipinagmamalaki. Oy, nakikita mo ang hitsura ng batang ito. Sa oras na ito, hindi lamang ito matatalo ng mga oso, kundi pati na rin ang magwawala sa paaralan, pagtatawanan ng buong estudyante sa paaralan, at maaari pang gawing masama ng mga pulis at arestuhin sa bilangguan. Hoy, ang tanga na ito ay lumalaban sa kakayahan natin. Paulit-ulit na itong nanlalait at nagdulot ng napakasamang impluwensya sa ating reputasyon. Nagngalit si Yang Wei. Kapag tinitingnan ko kung baka siya, talaga bang baka? Puwersa. Ganito rin ang iniisip ni Gao Wan.
Plano rin niyang i-post sa internet ang kahihiyan ng walang hiyang si Xiaoping na ito para maipakilala sa mundo. Naiinis si Jiang Yaro sa di kalayuan. Nang makita niya si Xiaoping at ang dalawa na pumirma ng kontrata, nabaliw siya. Paano naging ganoon katanga ang babaeng ito para mangako ng ganitong klaseng kontrata, hindi ba't kawalan ito? Yaro, huwag kang mag-alala, sa tingin ko sinasadya yan, sabi ni Liang Xiaoshu. Natigilan si Jiang Yaro, sinasadya. Plano kaya ito ni Xiaoping? Oo, nag-imbestiga ako sa internet. May mga lalaking abnormal na may espesyal na uri ng libangan. Tila tinatawag itong ibon sa lupa. Mapanghamong tiningnan ni Liang Xiaoshu si Xiaoping. Tinatayang mayroon ding ganoong kagaling si Xiaoping, kaya hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataong masiyahan ang aking mga pervert. Ngayon, ang mga kaklase ni Yang Wei at Gao Wan ang personal na pumunta sa pinto. Mukhang malungkot siya sa panlabas, ngunit ang kanyang puso ay labis na natuwa, kaya itinulak niya ang bangka at itinulak ito sa kalagitnaan. Habang nakikinig, mukhang naiilang si Jiang Yaro, kaya makatuwiran na sabihin na walang dahilan para pabulaanan ito. Isa ba talaga itong nakatagong pagbabagong anyo? Tuldok 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 tuldok. Kinahapunan, natapos na ang klase, at halos wala ni isa sa mga estudyante sa ika-36 na klase ang may pusong makinig. Isa na lang ang mahalaga sa kanila ngayon, iyon ay ang tunggalian sa pagitan ni Xiaoping at Xiong Batian. Sa oras na ito, ang nakapalibot na lugar ng Timog Kanlurang sulok ng campus ay napapalibutan ng siksik na karamihan. Maraming mga estudyanteng nakakaalam ng balita ang nagmadali upang makita ang kasiyahan, nakatayo sa ilalim ng istasyon ng Dragon, isang magandang hitsura. Matagal nang nananatili si Xiong Batian sa plataporma ng Dragon, nakapikit at hindi gumagalaw ang kanyang mga mata, hawak ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, binabawi ang kanyang enerhiya, at pinapakalma ang kanyang mukha. Kalmado ang kanyang mukha at tila naghihintay kay Xiaoping. Nasaan ang laban ng mga bearer sa mga oso, bakit ang daming tao ngayon? Tanong ng isang estudyante, nakita niya lang ang napakaraming tao rito, tumakbo siya para makita ang kaguluhan, at hindi niya alam ang mga detalye. Sabi ng isa pang estudyante, sinasabing isang estudyanteng nagngangalang Xiaoping, na nag-ayos lamang ng 3 araw na martial arts, dahil gustong ilabas ni Xiong Batian ang sama ng loob sa kanyang mga kaibigan, ay pumunta sa istasyon ng Dragon. Hindi, baliw ba ang batang yan? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Xiong Bishan ang pinakamalakas sa Wushu 5 Heavens, pero mayroon din siyang natural na kapangyarihang harapin ang bata, natatakot ako na baka mapunta sa ospital ang kalaban dahil lang sa suntok. Nagulat at hindi makapaniwala ang estudyante. Hindi ba, kaya ang bata ay sadyang hindi umaasa sa sarili. Ang daming tao sa paligid, para lang makita kung gaano kasama ang pambubugbog sa bata. Sa madaling salita, walang suspense sa labanan. Ang tanging suspense ay ang pagkatalo ng bata kay Xiong Batian pagkatapos ng maraming galaw, at kung ilang araw bago gumaling ang pinsala. Maraming estudyante ang nagkukwentuhan tungkol dito. Tingnan mo, nandito na si Xiaoping. Sigaw ng isang estudyante. May nakita akong isang batang estudyante sa di kalayuan, nakasuot ng puting damit, at mukhang napaka-ordinaryo lang, ang mas kapansin-pansin lang ay kalmado ang mga mata niya, kahit napakaraming tao, walang takot. Sa likuran niya ay kasunod ang isang grupo ng mga estudyante, na pawang mga nasa mataas na uri. Pagkatapos ng klase, sinundan din nila si Xiaoping upang tumakbo sa istasyon ng Dragon upang mapanood ang kasiyahan. Dumating ka. Iminulat ni Xiong Batian ang kanyang mga mata at tumingin kay Xiaoping, na nasa plataporma ng Dragon mula sa ibaba. Nagpakita siya ng kakaibang kulay, akala ko tatakbo ka palayo, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng lakas ng loob na pumunta. Batay dito, pagkatapos noon, magiging maawain siya at puputulan na lang ang 5 tadyang mo. Inilahad niya ang 5 daliri. Hindi na kailangan. Ikinumpas ni Xiaoping ang kanyang kamay, kahit bitiwan mo, maaari mo akong gambalain gamit ang isang hibla ng buhok, kahit na mabuti pa iyon. Kung ikaw ay nasa ilalim ng iyong awa, maaaring hindi mo ito masuportahan. Bagyo, malamig na sumigaw ang bully na oso, at nakakailang natitigan si Xiaoping. Isang lalaki mula sa martial arts trio ng distrito, ang naglakas loob na magsabi ng ganito kalaking kwento, kung sino talaga siya. Habang naghihintay sa pagsisimula ng laro, alam na alam nito ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Napagpasyahan niyang huwag maging maawin at hayaan na lang ang bata na matuto ng ilang aral, kung hindi ay hindi niya malalaman ang tinatawag na pagkamangha sa malakas. Nang marinig ko ang mga salita ni Xiaoping, ang mga estudyanteng katabi nila ay nawala ng imik. Pumunta silang lahat sa Dragon Station. Naglakas loob silang maging matigas. Talagang binugbog sila, at natatakot ako na hindi na ako makapagsalita pa. Sina Gao Pei at Yang Wei sa di kalayuan ay nanunuya. Hinintay nilang makita si Xiaoping na matalo ni Xiong Batian. Sa oras na iyon, hindi lamang natalo ang bata, kundi itinapon pa ang sarili. Dinala siya ng mga pulis bilang isang metamorphosis. Guro, nagsisimula na ang tunggalian. Lumingon si Xiong Batian at tumayo sa tabi ng isang gerong nakasuot ng puting damit pang esports na nakatayo sa tabi niya. Ang gerong ito ang referee ng tunggalian. Ang layunin ay pigilan ang dalawang partido sa pag-aaway sa mga patakaran at pagsira sa mga patakaran. Tumango ang guro, bueno, magsisimula na ang tunggalian, ngunit tandaan mong huwag mong hahayaang mamatay ang kamay, kung hindi ay agad kitang pipigilan.
Sumulyap siya sa mato na oso. Huwag kang mag-alala, guro, mamahalin ko siya ng labis. Ipinakita ni Xiong Batian ang isang puting ngipin na lubhang nakakahiya. Kasabay ng isang malakas na kalabog, tumalon ang guro mula sa istasyon ng dragon at inanunsyo na nagsimula na ang tunggalian. Zia Ping, pwede mo akong kalabanan, dapat ay may karangalan ka, bibigyan kita ng magandang aral, ang tinatawag na isang tunay na martial arts master, tandaan mong huwag basta-basta makagalit sa iba sa hinaharap, malaking kapalit ang kabayaran nito. Napabuntong hininga si Xiong Batian nang makahinga, at nang lumabas siya, ang buong istasyon ng dragon ay umindik. Napansin niya ang isang bakas ng paa nito. Ang buong katawan ay lumikha ng isang malakas na suntok at ang katawan ay nagmarcha na parang kulog. Mabilis na sumugod ang malalaking kamao, ang hangin sa paligid ay sumigaw, na parang isang itim na oso ang umuungal. Suntok ng oso ni Ben Liba na may intermediate martial arts. Kung ang kapangyarihan ng boxing na ito ay nasa katawan ng mga ordinaryong tao, tiyak na mapupunit ito. Napakalakas nito, hindi ito isang bully na oso. Ang suntok na ito ay higit pa sa 1,000 libra. Kahit isang piraso ng bakal ay maaantala ng mga paghihirap. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay masyadong kakilakilabot, kahit na ito ay isang karaniwang martial art na hindi kayang tapatan ng isang 6 na araw na gulang na tao. Tama nga, ito ay ang intermediate martial arts Russian Liba Bear Punch, hindi lamang ang lakas ng itim na oso na marahas, kundi pati na rin ang bilis ng kulog, ang dalawa ay perpektong pinagsama, at mayroon silang marahas na kagandahan. Hindi ko inaasahan na si Xiong Batian ay magiging puno ng lakas. Ito ay isang pagkakataon na hindi ko sinasadyang tulungan ng bata na lumaban. Masyado itong malupit para basagin ang pag-asang manalo sa isang iglap. Ginagawa rin ng leon ang lahat ng makakaya nito, at hindi ang oso na malupit ang taong minamaliit ang kalaban. Inaasahang matatalo ang bata ng isang suntok. Nag-usap-usap ang mga estudyanteng nasa ilalim ng pagbagsak. Nagulat at namangha sila sa lakas ng boxing ni Xiong Batian, at ang tsansa ni Zia Ping na manalo ay wala na. Masyadong mabagal. Bagamat nararamdaman ng ibang mga estudyante na ang gayong suntok ay malakas at mabilis, ngunit para sa kasalukuyang Zia Ping, ito ay masyadong mabagal, at ang buong katawan ay may depekto. Nadoktrinahan siya ng 5 hugis na boxing, at ang kanyang paningin ay isa ng grado ng master. Para harapin ang pediatric martial arts na ito, natural na ito ay isang mataas na gusali na talagang hindi kaakit-akit. Boom! Bigla, kamaong tigre ng 5 hugis boxing, labas ang tigre. Sa isang kisap mata, nagbago ang momentum ni Zia Ping. Ang buong pagkatao mula sa isang puting kuneho na walang anumang kapangyarihang umatake ay agad na naging tigre sa gubat, ngunit ang tigre ng hari ng mga halimaw. Kahit na nasa ilalim siya ng ring, ramdam pa rin ng mga estudyanteng katabi niya ang marahas na momentum ng hari ng mga halimaw, na parabang hinuhuli sila ng isang puting kuneho, at nanginig sila. Imposible, ang ganitong uri ng momentum, nalinang na ba ito sa larangan ng 5-shape boxing? Naramdaman ng guro ng referee ang momentum na ito, hindi niya napigil ang magulat, at nanigas ang katawan ng estudyante. Siya ay may malawak na kaalaman at natural na nauunawaan na ang ordinaryong 5-shape boxing na ito ay karaniwang walang ganitong lakas. Upang makapaglaro ng 5-shape boxing sa ganitong antas, kinakailangang linangin ang martial art na ito sa napakataas na antas. Ano, nabigla si Xiong Batian. Naramdaman niya ang napakalakas na momentum mula sa kabilang panig. Para itong isang tunay na tigre. Nilunok niya ang buong katawan niya at inilantad ang kanyang mga pangil. Bagamat isa rin siyang itim na oso, isa lamang itong lalaking may balat ng oso. Kailangan siyang maging invisible, at ang kabilang panig ay tuluyang magbabagong anyo bilang isang halimaw. Boom! Bigla, ang kamao at ang kamao laban sa putok, agad na mayabang, dumadagandong, na parang isang bomba ang sumabog sa hangin, hindi napigilan ni Xiong Batian na ipakita ang pagkabigla, mula sa kabilang panig ay nag-upload ng isang pagsabog ng kakilakilabot na kapangyarihan, na sa katunayan ay kasama ang kanyang kamao, 1 pulgada ng transmisyon, ay parang isang spiral, gustong direktang basagin ang kanyang braso at dibdib na tadyang. Imposible, dahil lang gusto mo akong talunin sa lakas, nabibighani ka. Galit na buntong hininga ni Xiongba, sumabog ang noo, pinipigilan ang sakit, at ikinumpas muli ang isa pang kamao. Gabi na, parang kuryenteng bumaril si Zia Ping, isa na namang kamao ang tumama sa nakaraan, ang 5 hugis boxing na kamao ng tigre, kinagat ng gutom na tigre ang lobo. Ang suntok na ito ay mas mabangis at mas matindi, at ang bilis ay napakabilis. Ito ay isang nakamamatay na suntok na ibinibigay ng tigre pagkatapos na asikasuhin ang biktima. Ito ay isang hindi mapaglabanan na suntok. Ang kamao ay matatag na nakayuko sa dibdib ni Xiong Batian, sumisigaw ng ilang beses, tulad ng kagat ng tigre, 7 o 8 tadyang ang nabali, at ang isa ay marahas na sumabog sa kanyang dibdib, sumabog ng ilang pulgada. Imposible, gumuho ang puso ni Xiong Batian daw, sumisigaw, hindi niya napigil ang pumutok ang isang malaking bibig ng dugo, ang buong katawan ay direktang sumabog, at ang hangin ay tumigil. Dahil sa pagkailang, diretso siyang lumipad sa ere ng mahigit 10 metro, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Lumilipad paitaas ang alikabok at umiihip ang usok. Imposible, sayang lang ang 3 araw na martial arts. Paano mo ako matatalo? Paano ako mananalo sa laro? Pakiramdam ni Xiong Batian ay masakit ang bawat bahagi ng katawan, na parang 10,000 langgam.
Parang luhaan, ang kanyang mukha ay naiilang, ayaw na ayaw, sinusubukang magpumiglas. Sige na, talo ka na. Kasabay ng isang malakas na kalabog, lumapit si Ziaping sa kanya at hindi ito nilingon. Sinipa niya ang kanyang tiyan patungo sa kanyang tiyan. Para itong pagsipa ng isang basura. Lumipad ang kanyang katawan pababa sa ring. Sumigaw si Xiong Batian, labis na ayaw, habang nakayuko sa ilalim ng ring, nang makita ang kamanghamanghang mga mata ng mga estudyante sa paligid niya, gusto na lang niyang maghukay ng butas para ibaon ang sarili. Dahil natalo siya hanggang sa istasyon ng Dragon, natalo na siya, at tinatrato siyang parang basura. Nakakahiya lang talaga ang mukha niya. Kapag napahiya siya ng husto, natalo siya. Langit ni Xiong. Nakatayo si Ziaping sa ring at nagmamataas. Tiningnan niya ito ng ganito, gusto mo ba akong turuan kung ano ang isang master ng martial arts? Gusto mo ba akong tingnan ng mabuti? Gusto mo ba akong ipadala sa ospital? Ngayon, tingnan mo, sino ang basura, ikaw na hindi ko inakalang magaling. Magiging mahinhin akong tao sa hinaharap. Huwag kang gagawa ng gulo kahit saan, alam mo ba? Ikaw. Nang marinig ito, si Xiong Batian ay labis na sabik na mamatay, nagdadalamati at nagagalit, ginamit pa nga ng babaeng ito ang sarili niyang mga salita para pabulaanan ang sarili. Masyado itong mapanlinlang. Kakilakilabot siya, at nanlaki ang kanyang mga mata at labis siyang nanghihina. Agad na ipinadala sa medical room. Ang girong nakatayo sa ilalim ng Dragon Station ay naghanda na para dito, at sinabihan ng mga nakapalibot na estudyante na tulungan silang buhati ng walang malay na bully na oso. Tumingin ang guro kay Ziaping habang kumikislap ang mga mata. Labis ang kanyang pagkahilig, nanalo ka sa tunggalian na ito, ngunit kaya mo talagang magsanay ng 5-shape boxing patungo sa kaharian ng ecstasy. Talagang kamangha-mangha ito. Hindi nakakapagtaka na kaya mong talunin ang Xiong, at ang iyong cultivation ay dapat umabot na sa 4 na araw ng martial arts. Kailan pa ba mawawala sa iyo ang paaralan? Ang mga martial arts ay binibigyan din ng grado ayon sa antas ng paglilinang. Ang mga ito ay ordinaryo, mahusay, perpekto, at napakahusay. Mabuti para sa mga ordinaryong estudyante na magsanay upang maging mahusay. Upang makamit ang perpekto, kahit ang maging napakahusay, hindi ito kasing simple ng pagsisikap na mag-ehersisyo. Nangangailangan ito ng talento at malalim na pag-unawa sa martial art na ito. Kapag ang martial arts ay nalinang na hanggang sa antas ng ecstasy, ang kapangyarihan ng martial arts ay mahirap ng isipin. Kahit ang ordinaryong martial arts ay kayang gumamit ng kapangyarihan ng pagkabulok at mahika. Mabuti na lang, mapagkumbabang sabi ni Ziaping. Tumingin ang guro kay Ziaping at bahagyang ngumiti, swerte ba? Walang masasabi tungkol sa martial arts. Inaasahan ng guro ang iyong pag-unlad sa hinaharap at patuloy na magsusumikap. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis, at pumunta sa medical room ng paaralan kasama ang isang comatose na oso. Matapos dalhin si Xiong Batian ng guro at ipadala sa medical room ng paaralan, labis na nagulat ang mga estudyante sa paligid niya. Hindi ang bully na oso ang kalaban ng batang ito. Natalo ito ng 2 suntok. Parang patay na aso. 3 pa rin ba itong tao? Hindi ko narinig yung sinabi ng guro. Na-promote na ang bata sa 4 na araw na martial arts. Utut, ang bear bully ang pinakamalakas sa 5 araw na martial arts, ang paraan para makita ay ang bear tyrant. Karaniwan, totoo ito, pero ang martial arts ng batang iyon ay napakasama. Ang suntok at ang lakas ay walang katapusan, na parang bumababa ng bundok ang tigre. Kahit tumayo ako sa ilalim ng plataporma, parang nilalamon na ito. Makinig ka sa guro, ito na ang punto kung saan ang martial arts ay nalinang na hanggang sa punto ng pagkahumaling. Ang kapangyarihan ay walang katapusan at ang hamon ay lumalagpas na. Ito ay isang maginhawang bagay, kaya madaling matatalo si Xiongba. Ang hirap palang magsanay ng martial arts hanggang sa punto ng lubos na kaligayahan. Ngayon lang ako nakarinig ng kahit sinong estudyante sa paaralan na kayang maging ganito kalakas. Paano ito biglang naging ganito kalakas? Hindi ko alam, siguro naman ay napakamapagkumbaba ng batang ito dati, at naglalaro na siya ng baboy at kumakain ng tigre. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito, gulat na gulat sila. Akala nila natalo si Ziaping, pero saan niya naisip na madaling matalo si Xiong Batian, na parang karaniwang binubuhat ang isang patay na aso. Hindi pa kasama rito ang mga ordinaryong estudyanteng ito na hindi makapaniwala. Kahit ang mga nasa ika-36 na baitang, sila ay mga kaklase ni Ziaping, at hindi sila makapaniwala na mangyayari ito. Ayon sa kanilang pagkakaintindi, ang batang ito ay ordinaryo lang din sa klase, walang pakiramdam ng pag-iral, paano ito biglang naging ganito kabangges. Pareho lang ito ng pagbabago ng anyo. Ito, natigilan din si Jiang Yaro. Handa na siyang ipadala si Ziaping sa ospital. Sino ang mag-aakalang nanalo pa rin siya, at siya ang ipinadala sa ospital sa halip na si Xiong Batian. Kailan kaya nakarating ang lalaking ito sa 4-day martial arts, at nilinang pa ang 5-shape boxing patungo sa kaharian ng ecstasy, tila wala siyang alam tungkol kay Ziaping. Paano nangyari ito? Nabigla si Liang Xiaoshu. Napakalalim ng pagganap ng plataporma ni Ziaping kaya't labis siyang natakot. Isang ordinaryong tao na walang kahit kaunting kasanayan, paano ito magiging ganito kalakas? Kahit na nakatayo siya sa ring, hindi siya ang kalaban ni Xiong Batian. Dahil ba sa nalampasan na ng lalaking ito ang kanyang sarili?
Napakapangit ng kanyang mukha, at ang isang taong hinahamak ng kanyang sarili ay biglang nalampasan ang kanyang sarili at hindi kayang tapatan ang kanyang sarili. Napaka hindi komportable ng pakiramdam na ito, na para bang natalo siya. Nakakatakot, masama, tuluyan ang nawala. Nang makitang natamba si Xiongbian ng basura, parehong natarante sina Gao Mao at Yang Wei. Hindi na sila makapaghintay na sampilan ang sarili nilang mga sampal. Paano nila nagawang sumugal ng ganito sa walang hiyang ito, hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Ngayon, natalo ni Xiaping si Xiong Batian, na itatag na ang kanilang kontrata. Pagkatapos noon, kailangan nilang parehong mag-strike ng 3 beses sa paaralan. Posibleng maging sikat sila sa paaralan bukas, pinagtatawanan at tinuturuan. Kung seryoso ito, maaaring matuklasan ng pulisya. Direkta itong arestuhin bilang isang many-okis at ikulong sa loob ng 10 araw. Yang Wei, Gao Wan. Tumayo si Xiaping sa ring at nagmamataas. Tiningnan niya ang dalawang lalaki at tamad na sinabi, ako na ang mananalo sa tunggalian ngayon, pagkatapos ay sundin ang nakaraang kontrata, kayo na ang baalang mag-streakang. Hoy! Agad na itinuon ng mga estudyante sa entablado ang kanilang mga mataki na Yang Wei at Gao Wan, na parehong mausisa. Xiaping, sa totoo lang, magklase tayo, nagbibiro lang ang nakaraang kontrata, pwede mo bang kanselahin ang kontratang ito? Tutal, hindi maganda ang epekto, nauutol na sabi ni Gao Wan. Mahinahong sinabi ni Xiaping, maaaring nagbibiro ka lang pero hindi ako nagbibiro. Kung tatanggi kang tuparin ang kontrata, hindi ko tutuparin ang kontrata mo. Nagbago ang mukha ni Yang Wei at Gao Wan. Kung aamin si Xiaping sa korte at sasabihing nilabag nila ang kontrata, agad na mababawasan ng malaki ang kredito ng gobyerno. Magiging napakahirap mag-enroll sa isang magandang universidad. Tutal, may ilang magagaling na universidad din na pumipili ng pumipili. Para sa mga estudyanteng may mababang credit score, hindi sila kailanman nagre-recruit. Gustong sirain ng gago na ito ang kinabukasan nila. Xiaping, huwag kang masyadong magloko. Nagdalamhati si Yang Wei. Ngumisi si Xiaping, masyado na akong nanlaloko, kaya ko nang kagatin ang sarili ko. Kung matalo siya sa laro, luluhod, kapag humingi siya ng awa, bibitawan ba ng dalawang taong ito ang kanilang mga sarili? Hindi ko alam kung gagamitin ko ang aking mga tuhod. Ikaw, sina Yang Wei at Gao Wan ay halos patay na, ngunit wala silang magawa. Xiaping, sobra ka na, lahat kayo ay kaklase, kailangan mong magtiis ng mga tao at magpalipat-lipat ng tingin, alam mo ba? Hindi matiis ng isang kaklase, gusto lang lumabas para manguna sa hustisya. Ibig sabihin, maliit na bagay lang ito, bakit pa mag-aabala pang mag-alala? Yumuko ang lahat at nakita sila, kaya bakit sila mag-aaway? Oo nga, sige, hayaan mo na sila, kung hindi pa nangyayari ang mga bagay-bagay. Isang grupo ng mga estudyante ang tumulong. Parehong mapagmataas sina Yang Wei at Gao Wan. Galit na galit ang batang ito. Sa ganitong paraan, hindi niya mayuko ang kanyang ulo. Para manahimik ka, bumantong hininga si Xiaping, gusto mo siyang hanapin. Kailangan mong sukatin ang sarili mo kung may kakayahan ka. Kung hindi mo tatanggapin, pupunta ka sa Dragon Station. Kung manalo ka, pakikinggan kita. Kung wala kang kakayahan, hayaan mo akong mag-roll out. Ang pinaka-nakakainis sa kanya ay ang ganitong klase ng tao. Malinaw na wala siyang kinalaman sa sarili niya. Hindi niya alam ang totoong kwento. Pinipigilan niya ang iba na maging mapagbigay at mapagbigay. Kung gusto mong maging mapagbigay, huwag kang maging maangas. Ang ganitong klase ng tao ay hindi makikipagkaibigan dahil maaga o huli ay magiging mapagbigay din sila. Kidlat. Ito, isang grupo ng mga estudyante ang halos patay na, at ang kanilang mga puso ay labis na nanlumo. Kahit si Xiongbian ay hindi kalaban ng hayop na ito. Tinatayang naghahain sila ng pagkain. Kaya nila itong gawin gamit ang kanilang mga bibig, pero talagang kinakampihan nila ang pagkiskas. Guwapo, masyadong mayabang ang lalaking ito. Akala ko natalo ko na ang bully na oso, at wala na akong talo. Galit ang kontrabida, at maya-maya ay may magbabalot din sa kanya. Maraming estudyante ang bamulong, kalahating baliw, at umuusok ang kanilang mga ilong. Dahil sa inggit ng mga taong ito, hindi lamang galit si Xiaping, kundi labis din siyang natuwa, dahil nakarinig siya ng isang malakas na boses mula sa sistema, halaga ng puot dagdag 1, halaga ng puot dagdag 1. Malinaw na sinabi niya lang ang maraming hate values para sa kanyang sarili, na isang malaking benepisyo. Gayunpaman, tila medyo nabawasan ang puot. Mukhang kailangan itong dagdagan ng kaunti. Hinawakan ni Xiaping ang kanyang baba at tinitigan sina Yang Wei at Gao Wan. Sabi niya, ano pang hinihintay ninyo rito? Ayokong isagawa agad ang kontrata, pero naghihintay ako para mapanood ang palabas, ayokong masira ang kontrata. At nagsasayang ka ng kahoy, alam mong matigas ang ulo mo sa bibig, wala kang kahit kaunting kasanayan, may parang sasamahan sila sa pag-aagawan, walang klase. Huwag kang mahiya, kung saan magpapalamig. Binuksan niya ang isang kanya ng mapalaban sa isang grupo ng mga estudyante. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mapanghamak na mga mata. Bastos. Parehong galit sina Yang Wei at Gao Wan, at sabik na silang patayin ang lalaking ito, pero dahil may kontrata na, hindi nila magagawa iyon maliban na lang kung ayaw talaga nila ng kinabukasan. Si Xiaping, na pumatay ngayong araw, ay masyadong mayabang. Paano naman nakakairita yan? Ang kontrabida ay ambisyon.
May makakaparusa ba sa bully na ito? Nakakapangilabot. Nakakahiya naman sa paaralan, paano ko naman naiisip na ang bully na to sa school ay 100 beses na mas magaling kaysa sa walang hiyang to. Isang grupo ng mga estudyante ang pinanghinaan ng loob at sumigaw kay Ziaping. Mas maganda ang epektong ito, at kailangan ko itong gawin ng madalas. Ipinagmamalaki ito ni Ziaping. Narinig niya na tumataas ang halaga ng puot sa kanyang katawan, at tuluyan niyang binaliwala ang mga nakamamatay na mata sa paligid niya. Walang nagawa sina Yang Wei at Gao Wan kundi ang mga kung tutuperin ang kontrata, ngunit ayaw itong panuurin ni Ziaping, dahil gabi na rin, kailangan na niyang umuwi para kumain. Pag-uwi, agad na humingi si Ziaping ng makapal na amoy ng karne, mabango, maging ang buong katawan ng mga selula ay sabik na sabik, hindi niya maiwasang mapalunok. Nay, anong klaseng prito ang kinakain ngayon? Ang tamis naman. Lumabas ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng apron at medyo mataba ang pangangatawan. Siya ang ina ni Ziaping na si Huang Langsan, at bahagyang ngumiti, ito ang karne ng oso ng apoy na binili ko lang. Ang sarap ng bibig mo ngayon. Karne ng oso ng apoy. Mayaman ba ito ngayon? Paano ko mabibili ang mga ito? Nanlaki ang mga mata ni Ziaping, ang halimaw na oso ng apoy na ito ay isang makapangyarihang halimaw na kilala bilang Yan Huangxing, mahirap itong hulihin, wala ang mga baril at baril, hindi ito kayang patayin ng mga ordinaryong baril. Gayunpaman, ang karneng ito ay napakahalaga at nagtataglay ng maraming enerhiyang nagbibigay buhay. Kapag kinain ito, maaari nitong mapabuti ang katawan at mapahusay pa ang likas na ugali ng katawan. Ang lakas ay lubos na nadaragdagan. Hindi ito kukulangan sa malaking lunas. Ito ay mas mainam pa kaysa sa sungay ng ginseng sa lupa. Napakamahal din ang presyo, 600 sentimo kada libra ng mga barya, ay itinuturing na isang luho, hindi kayang kumain ng ordinaryong tao, maaari lamang maging isang pista opisyal, upang paminsan-minsang kumain. Kung hindi ka kikita ng malaki, hindi mo ito mabibili. Paminsan-minsan ay kailangan mong gumastos ng maluho. Kung kikita ka ng pera, huwag mo itong gastusin, maaari mo bang dalhin ito sa kabaong? Ang ama, si Xiaoxuan, na nakaupo sa sala, ay umubo at nagpakita ng isang napakamapagbigay na tingin. Hindi makapagsalita si Ziaping. Naalala niya na ang kanyang ama, si Zia Chuanliu, ay isang kawani ng gobyerno. Nagtatrabaho siya sa administrasyon ng lungsod. Siya ang responsable sa pamamahala ng mga nagtitinda ng maliliit na negosyo sa lungsod. Sa madaling salita, ito ay pamamahala sa lungsod. Ito ay pinagsama-sama. Mayroon ding 5 o 6,000 buwan ng sweldo kasama ang mga benepisyo. Federal na pera. Ang ina ay isang maliit na tindero sa kalye, nagtitinda ng mga merienda, bagamat hindi gaanong kumikita buwan-buwan, mayroong 3,000 barya federal, tila ang kita ng isang pamilya ay higit pa sa 10,000 federal na pera. Ang problema, ang bahay na ito ay binibili rin sa pamamagitan ng utang. Ang 30 taong panahon ay magkakahalaga ng 3,000 federal na dolyar bawat buwan, kasama na ang buwanang gastusin sa pamumuhay, pati na rin ang mga bayarin sa matrikula ni Ziaping, at iba pa, na medyo mahirap din. Kumain ng karne ng oso na apoy, hindi sa mga pista opisyal, talagang hindi kayang hawakan ang pusong ito. Sige, huwag ka nang masyadong magsalita, bilasan mo nang kumain. Mabilis na iniabot ni Nanay Huang Langsan ang isang plato ng mga pinggan, puno ng isang mesa, 5 pinggan at isang sopas, puno ng nakasisilaw, mabango, at napakasarap. Nang makita ang napakasarap na putahe, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ziaping, isa itong piging. Isa itong ordinaryong mga awit, at ang amang naninigarilyo ay isa lamang mabuting amang namamahala. Talagang hindi ito ganoon kabukas palad. Tay, sa totoo lang, may utang ba sa amin ang pamilya natin? Pagkatapos nating kainin itong huling hapunan, iimpake na natin ang pakete at tatakbo palayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, kaya ko naman. Mukhang marangal si Ziaping at nakatitig. Ang sarili kong tatay. Hangang-hanga siya sa kanyang puso. Sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Kilala na rin ang karakter ng kanyang ama. Kadalasan ay medyo nagsusugal siya. Pakiramdam niya ay maaaksidente ang karakter na ito sa malaot madali. Hindi ko inaasahan na darating ito. Anak, ano ang hitsura mo? Ano ang utang sa tubo? Ano ang tatakbo? Ano ang nasa isip mo? Nanghina ang ilong ni Tatay Xiaoxuan. Kinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, wala akong utang sa atin. Siyempre hindi. Mayabang si Tatay Xiaoxuan, isa rin akong kawani ng gobyerno. Mayroon akong kompilasyon, at ang aking mga iniisip ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Paano ako makakataya sa pagsusugal? Siyempre, paminsan-minsan ay maaari ring malinang ng isang maliit na sugal ang aking damdamin. May kasabihan ba? Emosyonal, malaking pagsusugal, at masamang pagsusugal. Ano ang sasabihin mo tungkol sa pagkain ito? May kaunting pagdududa pa rin si Ziaping. Nang makitang nagdududa pa rin ang anak niya sa sarili, medyo nailang si Ziachuan. Hindi na nailang ang sinumang magtanong ng dati niyang imahe. Umubo siya, hindi ito ang nangyari. Ito ang tinutukoy ko. Kakausapin din kita. Ngayon, dapat magsimula ng mag-usap ang paaralan ninyo at planuhin na punan ng mga voluntaryo. Ano ang mga plano ninyo para sa hinaharap? Nag-aalab ang kanyang mga mata at pinagmamasdan si Ziaping. Plano kong kumuha ng unibersidad, casual na sagot ni Ziaping.
Sumigaw si Nanay Huang Langsan, ikaw, kukuha ka ba ng universidad? Anak, peke ka talaga, nasa isip mo pa rin ba yan? Tiningnan ni Tatay Xiaoxuan si Ziaping nang may pagtataka. Nagbomba ang bibig ni Ziaping na nakakailang. Totoo bang madalas marinig ng mga magulang na gusto ng magkolehiyo ng kanilang anak? Parang mga multo ang dalawang bagay na ito. Mayroon akong ganoong ideya, tapat si Ziaping. Anak, mali ang ideyang ito. Isa itong lihis. Wasak ang puso ni Zia Chuanliu, ano ang maganda sa pagkuha ng universidad? Pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral, hindi lang 3 o 4,000 dolyar federal ang kinikita kada buwan. Kung malas ka, makakasalubong mo ang isang boss na may masamang puso. At kailangan kong magbayad ng 4 na taong matrikula, pero hindi ito maliit na halaga. Itay, gusto kong ibigay sa iyo ang tama. Kapag nakapagtapos ka na ng high school, lalabas ka at magtatrabaho sa departamento ng gobyerno. Kung hindi ka papasok sa ibang departamento, pumunta ka sa administrasyon ng lungsod ng iyong ama. Huwag mong tingnan ang mababang loob na hitsura ng iyong ama, nagtatrabaho ng 20 taon, maliit pa rin ang network, kadalasang naglalaro ng mahjong kasama ang ministro, kadalasang mambabala, hawak ang mga hita, 1 hanggang 2 lahat ay halo-halo. Sa oras na iyon, maglalagay ako ng ilang sigarilyo sa nakaraan, susuhulan ang ministro ng panunuhol, lalakad sa likurang pinto, at nararapat para sa iyo na pumasok sa administrasyon ng lungsod. Mamaya, ikaw at ang aking ama at ako ay pupunta sa mga lansangan upang mag-ambag sa pamamahala ng lungsod at itaboy ang maliit na pagkalat ng tindero at maging isang Panginoon sa lungsod. Isang pamamahala ng 2 lungsod, na nagsasabing mayroong mas maraming prestihiyo, tinatayang ang mga taong nagsasabing ang media ay sisira sa aming pintuan. Pagkatapos noon, nagpakita siya ng mayabang na tingin at mukhang naiilang. Napanganga si Ziaping, at hindi makapagsalita ang kanyang mukha. Tay, gusto ko pa ring mag-aral sa kolehiyo. Ikaw, hindi kayang ukit ang patay na kahoy. Sumigaw si Zia Chuan sa mga mata niya, nagpapakita ng pagkamuhi sa bakal at asero. Sige, huwag mong sabihin ang mga salitang iyan, o bilasan mo ng kumain, may panahon pa para makapagtapos ng high school. Maaring dahan-dahanin ang pag-iisip tungkol dito. Nang makitang medyo matigas ang kapaligiran, mabilis na nagsalita ang aking ina na si Huang Langsan. Sige, nang marinig ito, hindi na nagpatuloy sa pagsasalita si Zia Chuanliu. Pagkalipas ng kalahating oras, pagkatapos ng hapunan, bumalik si Ziaping sa kanyang kwarto upang magpahinga, at tanging sina Huang Langsan at Zia Chuanliu na lamang ang natira sa sala. Chuanliu, mukhang hindi sumasang-ayon ang anak ko sa iyo sa ganitong paraan. Tumingin si Huang Langsan sa kanyang asawa. Iwinagayway ni Zia Chuan ang kanyang kamay at walang pakialam, ito ang panahon ng paglaban ng mga kabataan. Bata pa ako at mauunawaan ko ito. Ngunit ang totoo ay pareho lang ang kanyang pagganap. Pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, ipapakita ng kanyang mga nagawa kung gaano katalino ang kanyang ama. Shenwo, kapag dumating ang oras para sabihin ito, tiyak na sasang-ayon siya. Tumango rin si Huang Langsan. Alam din niya ang mga marka ng kanyang anak, na karaniwan lang naman. Sapat na rin yun para makapasok sa 3 antas na universidad. Kung mas mahina ka sa paglalaro, natatakot akong bababa yun. Silid tulugan. Sa oras na ito, lumuhad si Ziaping sa kama, tumatakbo ang dalisay na yang na hindi sumisira, pinipino ang karne ng oso na kinain lang, isang mainit na enerhiya, na umaangat mula sa tiyan, dumadaloy sa mga meridian, pinapalakas ang nakakainis na katawan. Magaling, napakagaling. Matapos tumakbo ng 1 linggo, iminulat ni Ziaping ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang kislap ng liwanag. Naramdaman niya na ang nakakapangilabot na katawan sa kanyang katawan ay lumakas ng kaunti. Ilang paghinga lamang iyon. Ang enerhiyang nakapaloob sa nagliliyab na oso at halimaw na ito ay lubusan niyang pinino. Maging sarili mong enerhiya. Kinakailangang malaman ang karaniwang pamamaraan ng paglilinang. Kung walang oras sa isang araw, imposibleng ganap na mapino. Kahit napino pa, magkakaroon ng higit sa kalahati ng enerhiya na mawawala at ito ay ilalabas. Gayunpaman, nang gamitin ni Ziaping ang purong yang na ito, naramdaman niyang tila naging kalan ang kanyang tiyan. Sa isang kisap mata, nalunok at napino ang halimaw na karne, at natatanggal ang mga dumi, na iwan ang asensya. Ito ang bentahe ng top practice method. Ang kahusayan ng pagsipsip ng enerhiya lamang ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong ehersisyo. Sa kasamaang palad, napakaliit ng oso ng apoy na ito, kung mas malaki pa ito ng kaunti, hindi aabutin ng kalahating buwan, kaya ko nang makapasok sa What Ian 5 Heavens. Kinurot ni Ziaping ang kanyang kamao. Kung makakain ka ng karne ng Fire Bear araw-araw, makakain mo rin ito ng walang limitasyon. Naniniwala akong napakabilis ng kanyang pag-unlad. Walang anuman para malimpasan ang 5 araw na martial arts. Ayon sa cultivation na ito, kahit na isa kang nangungunang universidad, walang problema. Gayunpaman, masyadong mahal ang presyo ng nagliliyab na karne ng oso, 600 sentimo kada libra, kaya hindi ito kayang bilhin ng kanyang pamilya. Hindi nakapagtataka na ang mga mayayamang pangalawang henerasyon, kahit na mayroon silang mga ordinaryong talento, ay mabilis na umusad. Kaya nilang mag-ipon sa pamamagitan ng pag-asa sa mga mapagkukunan, higit pa sa mga ordinaryong estudyante. Hindi napigilan ni Ziaping ang mapabuntong hininga.
Sa paaralan, ang ilang mayayamang pangalawang henerasyon ay hindi rin pinapansin ang mga ordinaryong estudyante, kumakain sila ng halimaw na karne araw-araw, kumakain ng lahat ng uri ng suplemento, paano hindi magiging malakas ang pag-aayos ng martial arts. Ang mga ordinaryong estudyante ay maaari lamang magsanay ng mabuti at masipsip ang mahinang aura sa pagitan ng langit at lupa. Siyempre, hindi sila maaaring magkumpara sa isa't isa. Ang agwat ay lalong lumalaki habang tumatagal. Pero sa sistemang ito, kung makukuha mo ang halaga ng puot, maaaring matubos mo ang ilan sa pinakamahuhusay na gamot. Kumislap ang mga mata ni Ziaping. Bago siya nakarating sa istasyon ng Dragon ng paaralan, nakatanggap siya ng 220 puot. Dahil napakaraming estudyante sa lugar, natural lang na mas magalit ako kaysa noong nasa klase ako. Ngunit ang mga halaga ng puot na ito ay napakaliit pa rin. Ang mahusay na bakal ay maaari lamang gamitin sa talam. Kung tutuusin, imposibleng hilahin ang puot sa bawat sandali, kung hindi ay magiging kaaway ito ng publiko ng buong sambayanan. Kung gayon ay wala akong lugar para dito. Ito ay isang taybak na may 2 talam. Ang taybak ay dapat gamitin ng may pag-iingat. Sa pag-iisip nito, medyo wala ring magawa si Ziaping, mukhang kailangan pa rin ito ng pera. Kung walang pera, walang paraan para makabili ng lahat ng uri ng halamang gamot, lahat ng uri ng karne ng halimaw, at imposibleng mabilis na mapahusay ang martial arts. Kung siya pa rin ang estudyanteng hindi mahuhulaan dati, maaaring hindi naman malaking bagay na ipangako sa kanyang ama na magiging tagapamahala ng lungsod. Masaya rin ang magkaroon ng malabong buhay. Pero ngayon ay mayroon siyang alaala ng ibang mundo. Dahil sa kahangahangang sistemang ito, mayroon siyang bahid ng pagkailang sa kanyang puso. Gusto rin niyang makita kung anong uri ng tanawin ng tuktok ng udaw. Pero paano ka kumikita ng pera? Labis na nababagabag si Ziaping. Isa lamang siyang ordinaryong estudyante. Kahit na nakatanggap na siya ng mga matataas na antas ng pagsasanay, ito pa rin ang larangan ng 4 na araw na martial arts. Imposibleng lumabas para magtrabaho sa lipunan. Nagnenegosyo, walang kapital, walang karanasan, gustong mangaso at pumatay ng mga halimaw, pero 4 na araw lang ang martial arts, tinatayang bahagi lang ito ng pagkain, kahit na pwede kang mag-part-time, ordinaryong part-time na trabaho lang ito, bilang waiter, magpapadala ng mga flyers. Hindi kayang kumita ng malaki, hindi kayang matugunan ng mga pangangailangan sa paglilinang. Tama, mas mainam na magsulat ng nobela. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Ziaping, kahit sa Yanwangxing, ang teknolohiyang ito ay malayong malayo sa mundo, ang alindog ng teksto ay hindi pa rin kumukupas. Ang mga tunay na nangungunang novelista ay maaaring kumita ng higit sa 1 bilyong federal na dolyar bawat taon, na hindi bababa sa tahanan ng mga nangungunang martial arts, maaari nitong patunayan na ang industriya ng nobela ay may napakagandang kinabukasan. Bukod dito, ang mundo ay halos walang pamimirata, ang kamalayan sa karapatang-ari ay napakataas, at ang mga nagbabayad na gumagamit ay marami, na naging dahilan din upang maging lubos na maunlad ang nobelang industriya. Naalala niya ang sarili niyang mga alaala sa mundo, ang mga nobelang nakasaksi ng hindi mabilang na apoy, at dahil sa ugnayan ng pagsasama-sama ng memorya, hayaan niyang malinaw na maalala ang mga nakita niya noon, kahit na baligtarin ang mga nobelang ito, walang problema. Ang ideya ng pagsulat ng nobela ay tiyak na, ngunit ang tanong ay kung aling nobela ang isusulat. Tutal, ang nobela ay mayroon ding maraming klasifikasyon, tulad ng urban, pantasya, martial arts, science fiction, kasaysayan, romansa, suspense, at iba pa, na sumasaklaw sa lahat. Talagang hindi maganda ang 2 nobelang pantasya at martial arts. Agad na itinanggi ni Ziaping ang 2 nobelang ito. Tutal, ito ang mundo kung saan umunlad ng husto ang martial arts. Ang pagsusulat ng pantasya at mga nobelang martial arts ay hindi pantasya, kundi realidad. At isang nobelang pantasya na maaaring maging apoy sa lupa, ngunit maaaring hindi ito isang malaking apoy sa Yanwangxing. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nobelang urbano, si Yanwangxing at ang daigdig ay hindi magkaparehong mundo, at wala talagang referensya. Hindi niya isinasaalang-alang ang kasaysayan at romansa. Magaganda ang mga nobelang may suspense, pero maaaring hindi ito kayang mag-alab sa mundong ito. Kaya, hindi gagana ang daan patungo sa pagsusulat ng mga nobela. Hindi, may isang nobela na tiyak na gagana. Agad na nabuhayan ng loob si Ziaping, mga functional novel, oo, kaya kung magsulat ng mga functional novel. Ang mga nobelang pansiyonal, sa mas bulgar na salita, ay si Xiao Huangwen. Sa daigdig ng China, mahigpit na ipinagbabawal ang mga ganitong nobela, at hindi ito maaaring ikalat sa internet. Hinaharangan ng mga walang hiyang departamentong kinauukulan ang isang batch kapag nakakita sila ng isang batch. Walang lambat, tinamaan ng husto. Ang ilang mga autor na sumulat ng nobelang *fire* ay arestuhin at ikukulong. Mayroon pang ang ilan na sumulat ng *point and shoot ball, at sila ay nasayang lamang. Gayunpaman, sa ganitong malungkot na panahon, mayroon ding ilang mga nobelang pampanitikan na nagniningning, kaya't hindi mabilang na mga tao ang nasisiyahan at nababasa bilang mga banal na kasulatan. Oo, magsulat ng nobelang may kinalaman sa gamit. Naikuyom ni Ziaping ang kanyang kamao, bagamat iba ang pinagmulan, iba ang mundo, at iba ang pag-unlad ng agham at teknolohiya, ngunit lahat ay tao, lahat sila ay lalaki, at lahat sila ay gumagamit ng ibabang bahagi ng katawan upang isipin ang mga hayop.
Kung gayon, ang nobelang ito ay maaaring ipaputok sa lupa, at maaari rin itong maging sa Yanhuang. Ang apoy sa bituin. Bukod pa rito, ang nobela tungkol sa Yan Wangxing ay hindi pa ipinagbabawal. Ang kapaligiran dito ay lubos na bukas. Hanggat ikaw ay higit sa 12 taong gulang, maaari mo itong panuurin ng hindi nababahala na maharangan. Para kumita ng pera, kailangan mong magsulat ng isang maliit na dilaw na teksto. Nagliwanag ang mga mata ni Ziaping, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sa wakas ay nakahanap siya ng paraan para yumaman. Ngunit ano ang unang nobelang gumagana na isusulat, bagamat maraming mga class A sa mundo, ngunit dapat itong maging isang uri ng pula at kapansin-pansin, at ito ay magiging isang ***** ng sabay-sabay. Tama, isulat mo ang Gerong si Bayrong, naiisip ni Ziaping ang klasikong nobelang ito ng mga guro, pero iyon ang kanyang aklat tungkol sa kaliwanagan, hindi ko alam kung ilang araw at gabi ang malungkot na gabi, kung ilang tuwalya ng papel ang nasasayang, talagang isang ***** na aklat iyon. Kung hindi magiging patok ang librong ito, wala nang ibang libro.